Ang nanay ko ay isang puting tigre. Ang tatay ko rin ay isang puting tigre. Pero ako ay lumabas na medyo itim na tigre. Galit na galit si tatay, binuhat niya si nanay at binugbog siya ng 3 araw at 3 gabi ng tuloy-tuloy. Pagkatapos ay bumalik at pinukul ang unggoy sa tabi ng bahay ng 7 beses pa. Ngunit hindi pa rin niya moari kung saan ako nagmula. Sa galit niya, umalis siya, iniwan ako, iniwan si nanay, at iniwan ang isang tiger na kuya ko. Sa totoo lang, medyo tanga si kuya. Noong 1 buwan pa lang ako, isang araw ay umalis si nanay para manghuli at iniwan kaming dalawa na naglalaro sa loob ng lungga. Palaging mausisa si bunso, kaya't dumaikit siya palabas ng kuweba. Sa oras na yon, dumaan ang isang ganap ng grown na itim na oso. Hindi kailanman nagpapatawad ang isang mandaragit sa kabataan ng iba. Yan ang batas ng kagubatan. Umiatungal ang oso at tinutukan ng diretso ang nakababatang kapatid. Napatigil si bunso, nawala ng malay. Sa huling sandali, niyakap ko siya at dinala pabalik sa lungga. Nakauwi si mama just in time at nakaligtas kaming pareho sa pamamagitan ng balat ng aming mga ngipin. Kung hindi ako naging isang tigre sa labas na may kaluluwa ng tao sa loob, matagal na akong patay sa mapagpahirap na gubat na ito. Yung malapit na pagkatalo ay nagbigay diin sa isang bagay. Kailangan kong maging malakas, mabilis. Pagdating ng oras ng pagpapakain, naupo si nanay sa harap namin at maingat na ibinuka ang kanyang tiyan. Noong una, ayaw ko talagang makisali dito. Pero nang dama po ang mainit na gatas sa lalamunan ko at kumalat sa buong katawan ko, sumali na ako agad. Tuwing oras ng pagkain, ako ang nauuna, lampas pa sa maliit kong kapatid na pasaway. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ko na hindi ako katulad ng ibang mga tigre. Una, napakalaki ng aking gana sa pagkain. Kahit gaano pa ako kumain, laging naghahanap pa rin ako ng higit pa. Pangalawa, mas mabilis akong lumaki kaysa sa maliit na kapatid. Sa 5 buwan, timbang ko na ay 40 kilo, samantalang siya ay halos 20 lang. Sa panahong ito, nagsimula na kaming kumain ng matigas na karne. Noong una kong tikman ang hilaw at maanghang na baboy ramo, isang puwersa ng init ang sumabog sa aking tiyan at kumalat sa bawat bahagi ng aking katawan. Parang mas lumalakas ako sa pagkain ng karne. 1 buwan ang lumipas, 6 na buwan na kami. Sinimulan na kaming turuan ni nanay kung paano manghuli. Biglang naging matalim at malamig ang tingin niya. May nakita siyang bagay. Sa unahan, isang pangkat ng sika deer ang tahimik na naggagapang sa malinaw. Tuwing ilang minuto, isang-isa ay tumaas ang ulo at sinisiyasat ang paligid. Nakatitig lang ako, pinapanood ang bawat galaw ni nanay, sinisip-sip ang bawat detalye. 3 kaming nakaposisyon sa hangin upang hindi maamoy ng mga USA. Tumingin si nanay pabalik at nagbigay ng senadoryas na manatili lang kami. Gamit ang kalikasan sa kanyang pabor, dahan-daang siyang umusad sa tiyan papunta sa kawan hanggang sa maabot niya ang 100 metro. Pagkatapos, nang bumaba ang kanilang pagbabantay, biglang sumabog si nanay mula sa mababang damo na parang kidlat, agad na nilapitan ang distansya ng may dalisay na lakas na parang pagsabog. Gamit ang timbang ng katawan niya, pinatumba niya ang isang stag, sonara ang panga niya, at tinapos ito. Hindi umabot sa 30 segundo ang buong pangangaso. Inilapit ni nanay ang USA sa amin, hinalikan ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, umatras, at humiga. Malinaw ang mensahe, tayo ang una kumain. Pero hindi pa handa ang bunso sa hilaw na karne. Nang subukan niyang bumalik para sa gatas, tinulak siya ni nanay ng walang pag-aatubili. Umiyak siyang umalis, mukhang lubhang lugmok. Ako naman, nagsimula ng kumain. Natapos ko na ang aking bahagi at nanatiling gutom. Nagpumilit akong lumapit sa mga natira. Pinayuko si mom at isang mababang ungol pagkatapos ay inusag ang ulo palayo. Pinayagan, kinain ko ang buong ibabang bahagi ng USA. Muling bumangon mula sa kailaliman ng aking tiyan ang makapangyarihang init na ito. Hindi ko pa rin alam kung ano ang misteryosong enerhiyang ito. Ang alam ko lang ay tuwing dumadaloy ito sa akin, pakiramdam ko ay hindi mapipigilan. Sa mga susunod na araw, ginugol ni nanay ang oras niya sa bakanteng lugar sa labas ng aming pugad, nakikipaglaro at nakikipaghabulan sa amin, tinuturuan kaming manghuli at magdepensa sa pamamagitan ng laro. Bumaba ang takbo ng buhay sa isang ritmo, madali ngunit seryoso, hanggang sa isang araw, habang pauwi mula sa panghuhuli, isang malalim na nakakatakot na sigaw ang dumaan sa kagubatan. Isang estranghero, isang lalaki, agad na napasinghap si nanay, tumalon sa mas mataas na lugar para silipin ang paligid. Hindi kumilos ang bunso. Lahat ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng tunay na banta mula sa labas na mundo. Nagsimula nung magpatrolya si nanay sa daan-daang kilometro ng teritoryo upang mapanatili kaming ligtas. Ito ay isang napakamapanganib na senyales. Sa loob ng ilang araw, hindi niya kami pinayagang sumunod sa kanya palabas. Matapos ang mga araw ng pagbabantay na walang nakitang kakaibang nilalang, sa wakas ay pinayagan na ni nanay na magpahinga. Muling pinuntahan namin ang pangangaso. Pagkatapos isang araw, may isang kakaibang bagay na huminto sa amin ng biglaan. Sa isang panghuhuli, nakatagpo kami ng isang oso, isang lalaking oso, na higit sa 300 kilo, naging lamang isang bungo at mga buto. Sa tabi ng bangkay, malalaking yapak ng paang malalim na nakabaon sa lupa, patunay kung ano ang kaya ng estrangherong tigre na ito. Lumapit si nanay upang inspeksyonin, nakakunot ang mukha sa hindi mapakilang damdamin. Kahit para kay nanay, ang pagbawi sa isang malaking oso na ganito ang sukat ay nangangahulugang
lang seryosong sugat pero walang bakas ng sugat kahit saan sa paligid. Wala talaga. Kinilabutan ako. Kung sakaling magtagpo kami ng tatlo sa tiger na ito, hindi kami makakalabas ng buhay. Para sa ating kaligtasan, wala nang nagawa si nanay kundi dalhin tayo sa malalim na kagubatan na hindi pamilyar. Dahil sa banta ng hindi kilalang tigre, pinili tayo ni nanay na magpatuloy, hindi tumigil. At syempre, sa oras na pinaka natatakot ka, ang bagay na kinatatakutan mo ang nag-aanunsyo ng sarili nito. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa mga puno. Hindi nagatubili si inay. Puno ng matinding pressure ang bumalot sa kanyang puso. Sigurado siyang may nasa likuran namin at may napakakatutuhanang posibilidad. Ito ang parehong lalaking hindi namin kailanman nakita ng harapan. Ang tanging magagawa na lang namin ngayon ay ilayo ang aming sarili hanggat maaari sa kanya. Tumakbo kaming tatlo, walang tigil, ng 2 oras habang kami ay nakalabas sa makapal na damuhan at nakarating sa bukas na lupa. Agad na kumilos si inay. Tumalon siya ng 2 o 3 metro at hamarang sa pagitan namin at kung ano man ang nasa unahan, sumigaw ng isang malakas na sigaw ng babala na puno ng galit. 200 hanggang 300 metro ang layo, isang malakas at mabigat na tigre na lalaki ang nakapwesto na sa kanyang laki at balahibo. Kakatapos lang niyang maabot ang adulthood pero nasa kanyang pinakamataas na antas siya na higit sa 270 kilo. Mas malaki si mama kaysa sa karamihan ng mga babae at tigre pero laban sa isang lalaking ganito kalaki, wala siyang magagawa upang maprotektahan kaming dalawa. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Naglabas si mama ng isang test na uhay, umaasang mapaalis siya pero hindi kumibo ang lalaking tigre. Lumakad siya papunta sa kanya ng may halos gentlemanly na kalmado, isang hakbang na hindi nagmamadali. Parang gusto muna niyang makipag-usap. Nagharap ang 2 adulto sa isang matinding pagtutunggali. Umabot sa rurok ang tensyon. Ako'y yumuko sa damo, pinapanood ang bawat galaw, sinusubukang mag-isip ng paraan para makalayo. Pagkatapos, sa isang iglap, umatake siya sa kanya. Hindi siya umatras. Muling bumawi siya pabalik sa kanya. Sandali lang tumagal ang laban. Natuklasan niya ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang malakas na lakas ay nagpadala kay inay sa balanse sa isang iglap. Mahirap siyang bumagsak sa lupa. Kung isang galaw pa niya, babasagin ng mga matutulis na pangil na iyon ang kanyang leeg. Habang papalapit na akong kunin si Bunso at tumakas na, isang sigaw ang sumabog mula sa mga puno sa paligid, nagngangalit sa galit. Isa pang lalaki. Ngunit para kay inay na nakahiga at nakadagan sa lupa, iyon ang lahat. Sa isang malakas na pagbagsak sa gitna ng mga sanga, isang dambuhalang Amur tiger ang sumulpot sa paningin. Siya ay naglalabas ng matinding, marahas na dominasyon. Mas malaki, mas matindi, at mas nakaakit kaysa sa lalaking nakapagpatumba kay mama. Buong pusong pagpatay ang bumalat sa kanya. Ito si Dad. Labis ng galit si tatay. Paano niya papayag ang mangyari ang sino man nasaktan ng kanyang pamilya? Sa susunod na sandali, nagbukas ang mga mata ni Dad, nakapikit ang katawan sa lakas. Pagkatapos ay tinulak niya ang kalaban na tigre na parang kidlat, pinapanood ang 2 pinakamataas na mandaragit na naglalaban. Naintindihan ko ngayon kung gaano kakilabat ang isang ganap na lalaking Amur tiger. Ang laban ay nagbago-bago, parehong panig ay nakapagpapasakit. Ngunit unti-unting nagsimula ng manalo ang timbang at karanasan ni tatay. Inatake niya ang isang mata ng kalaban. Pagkatapos, nang malapit ng muling magbanggaan, biglang umiikot ang kalaban na tigre, umatake sa akin at kay mama, at tinamaan ako ng isang paa, dahilan upang ako ay mapalipad. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo. Pakiramdam ko ay parang hahatiin ang buong katawan ko. Wala ni isang tao ang inaasahang tatakbo siya. Pumunta si tatay sa akin, mabigat ang hakbang, nakatingin sa akin, at sandaling-sandali ay may kumikislap na lamang sa kanyang mukha, kasabay ng isang bagay na parang pagsisisi. Sana natapos niya ng maayos ang duwag na yon, hindi sana napasok ang mga anak niya sa gitna. Ang laban ay nagkakahalaga sa kanya ng 2, pero wala namang malubha. Ilang araw ng pahinga at gagaling siya. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago ako nakabalik sa aking sarili, ngunit niyayakap ako ng init sa bawat bahagi ng aking katawan, at ang aking mga sugat ay kitang-kita nang nagsasara sa harap ng aking mga mata. Ngunit mas malala ang kalagayan ni inay. Para sa isang hayop na may ganitong seryosong sugat, iilan na lang ang magagawa kundi maghintay at magdasal. Parang naramdaman ni mama na malapit na ang kanyang katapusan. Sinubukan kong ipakalat ang aking mahiwagang enerhiya at ibahagi ito sa kanya, ngunit sobra itong lampas sa aking kontrol. Tumingin ako pataas at sinilip ang paligid na kagubatan. Isang naisip ang pumasok sa aking isipan. Maaaring may mga halamang gamot dito sa kagubatan na ito. Sa huli, karamihan sa mga lunas na epektibo sa tao ay pwedeng gumana rin sa mga hayop. Maagang tag-init na, ang pinakamagandang panahon ng pagtubo, ng lahat ng uri ng halamang gamot ay sumisibol at umuunlad. Kung makakakita ako dito ng mga may edad na ligaw na ginseng, baka ito na ang solusyon. Ang teritoryo ni tatay ay puno ng buhay, mga halaman at hayop. Hindi nagtagal, nakakita ako ng 2 maliit na ugat ng ginseng. Sa tulong ng ginseng, gumanda ang kalagayan ni nanay. Kaya kinuha ni Dad ang pamumuno, dinadala kami ng maliit na kapatid ko sa mga pangangaso, matapos ang 2 linggong pagsasanay sa ilalim niya. Hindi lang ako naging mas malakas at mas matibay ang pangangatawan. Bumilis ang aking bilis at pangamoy ng husto, kaya ako nang makuha ang anumang amoy sa loob ng 30 kilometro. Sa wakas, dumating ang araw ng aking unang solo na pangangaso. Sinunod ko ang mga itinuro ni Dad at nagsimula akong maghanap ng perpektong lugar para mangaso.
kilometro. 10 kilometro mula sa lungga, nakakita ako ng bahagyang paakyat na burol. Malawak ang tanawin, perpekto para sundan ang galaw ng biktima, at matataas at makapal ang damo upang maitago ako. Umupo ako at naghintay. Pumupunta at umaalis ang maliliit na hayop sa ilog sa tuloy-tuloy na daloy. Pagdating ng isang grupo ng higit sa 100 baboy ramo, naisip ko na ang desisyon ko. Mabilis magparami ang baboy ramo. At habang ang mga matatanda ay maaaring maging tunay na banta, mabilis ngunit kayang kontrolin ang mga mas maliit. 3 ang matatanda sa grupong ito. Ang una kong hakbang ay ilayo sila mula sa natitirang grupo. Sa sandaling nag-relax ang banda at bumaba ang ulo para uminom, bigla akong sumulpot mula sa damo. Mas mabilis kumilos ang mga matanda, habang ang mga mas bata ay natigilan sa aking sigaw bago tumakbo pagkatapos ng mga matanda. Nakaplot na sa isip ko ang kanilang mga daan palabas. Tumakbo ako mula sa damo at agad na tinutukan ng mga nagkakagulong sanggol na baboy. Isang-isa sa kanila ang nagtangkang magpanggap na babalik para lokohin ako. Pero nakapanood na ako ng sapat na dokumentaryo tungkol sa kalikasan sa nakaraang buhay ko para makita ang ganitong klase ng panlilinlang. Sa sandaling tumawid ito, bumaba ako at diretso nitong pumasok sa aking panga. Agad na kumalat ang lasa ng dugo sa loob ng bibig ko. Itinapon ko ang nakalupasay na katawan at tinungo ang susunod. Ilang takbo pa at magiging kahanga-hanga ang nakalap ko. Sa init ng habulan, nararamdaman ko ang pagbabago, pagtibay, at paghasa ng aking bilis sa bawat hakbang. Ngayon, ilang ulit na mas mabilis ang aking reflex kaysa sa anumang hayop sa paligid ko. Lahat ng ito ay halos tiyak na nagmumula sa misteryosong enerhiyang nasa loob ko. Kung magpapatuloy akong itulak ang misteryosong enerhiyang ito upang palakasin ang aking katawan, ang lakas at bilis na mararating ko ay lampas sa aking imahinasyon. Habang pauwi na ako na may baboy sa panga, isang hindi pamilyar na amoy ang bumungad sa akin mula sa damo sa unahan, at hindi isa lang. Isang pangkat ng mga kulay abo na lobo ang sumulpot. Mas maliit ang alpha kaysa sa akin, pero malaking grupo sila at may mga batang lobo. Anong ginagawa ng mga gray wolf sa teritoryo ng mga tigre? Nagtataka, ngunit hindi nakakabahala. Itinukod ng alpha ang ulo niya at umungal ng babala sa langit. Wala akong interes makipag-ugnayan sa mga lobo na ito, pero teritoryo ito ni tatay. At bigla na lang pumasok ang buong pangkat na ito nang hindi inaanyayahan. Bilang nakababatang tagapagmana ng teritoryong ito, tungkulin kong turuan ang mga trespasser na ito ng leksyon sa kanyang ngalan. Naglabas ako ng malalim at buong sigaw na direktang tumama sa pangkat. Napaatraso ang alpha sa tunog, sumiklab ang kanyang instinct. Pero pagkatapos ay tinignan niya ako ng mabuti at nakita niyang bata pa ako at nakita niya ang pinatay ko sa bibig ko. Nawala ang takot sa kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang mga pangil at nagmukhang handang sumugod at makipaglaban hanggang kamatayan. Ayoko ring magpaurong. Inilapag ko ang mga biktima, pinatong sa ilalim ng isang paa at nagsimulang kumain ng dahan-dahan at may pag-iingat, nakatitig sa kanila ng buong galit. Dalawang maliit na baboy. Maaari ko silang lunukin ng isang kagat lang, pero pinili kong dahan-daang hiwain sila isa-isa sa harap ng buong pangkat. Pinakamataas na provokasyon. Mukhang naguluhan ng alpha. Kung hindi siya kikilos ngayon, magsisimula ng magduda ang natitirang bahagi ng grupo sa kanya. Binigyan niya ang utos. Hindi nag-aatubili ang grupo. Ilang mga babae ang nagbantay sa mga bata habang ang natira ay kumalat ng malawak, bumubuo ng isang bilog sa paligid ko. Malapit nang magsimula ang laban sa pagitan ng tigre at mga lobo. Nakatingin ang mga mata ko sa alpha at sumugod ako. Malinaw na hindi inaasahan ng grupo na ako ang gagawa ng unang hakbang. Sa oras na naintindihan nila kung ano ang nangyayari, nasa ere na ang alpha. Ang natitirang bahagi ng pangkat ay bumaba sa likod, kumagat sa aking likurang bahagi, at sa ilang saglit, nakagat ko na ang ilang beses, isang primal na bagay ang bumangon sa aking loob. Hinawakan ko ang pinakamalapit na lobo at ipinasok ng madiin ang mga ngipin ko sa kanyang lalamunan. Isang putol at tuluyang nabali ang kanyang leeg. Isang puwersa ng walang malilimutang lakas ang sumabog sa loob ko at ang aking mga atake ay tumaas sa isang bagong antas. Nawala ang pangkat. Hindi pa nila kailanman nakita ang isang cub na lumaban ng ganito. Nagkahiwa-hiwalay sila at tumakas. Bumalik ako sa pugad at ibinaba ang bangkay ng lobo sa pintuan, humalakhak ng malakas at kontento habang ikinukwento kay nanay at tatay ang lahat ng nangyari. Nakinig si tatay sa akin, pagkatapos ay biglang tumalon at nawala sa isang iglap. Bilang pinuno ng teritoryong ito, hindi niya papayagan ang ibang mga mandaragit na sumalakay sa kanyang lupa o mangamba sa kanyang mga cubs. Nang panoorin siyang umalis, nakaramdam ako ng isang mainit at bihirang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging protektado. Hindi maipaliwanag ni Bunso ang lahat. Parehong edad, parehong magulang. Kaya ba't napakaaga ko, isang malalim na pakiramdam ng pagkatalo ang bumalat sa kanya. Mga isang oras ang lumipas, bumalik si tatay, bitbit ang bangkay ng alpha sa kanyang panga kasama ang ilang iba pa. Komportable at ligtas ang buhay kapag nandito si tatay, pero hindi ito magtatagal. Kami, ang mga tigre ay mga nag-iisang mangangaso, mga hari na walang korte. Kahit si nanay na nagpalaki sa amin ay walang pag-aatubiling paalisan kami sa kanyang teritoryo. Pagkatapos naming magkaedad habang lumulubog ang gabi at sina nanay at tatay ay nakatulog na, tahimik akong umalis sa pugad. Makalipas ang isang sandali, sumunod sa akin ang munting kapatid na lalaki. Naglakad-lakad kami hanggang sa marating namin ang isang
bukas na bahagi ng damuhan. At doon sumibol ang isang kakaibang sigaw na pumukaw sa katahimikan sa unahan. Isang lynx ang nanghuhuli ng snowshoe hare. Wala siyang lugar sa teritoryo ng tigre. Hindi rin nagpakita ang mga gray wolf. Pero nandito sila na dumadating ilang araw ang pagitan. May mali siguro sa kagubatan sa paligid. Panahon nang ipaalam kay tatay na kailangan niyang magbantay sa kanilang pugad. Hinimad ni tatay ang amoy ng lynx na dala ko at agad na nawala ang kanyang catamaran. Galit na galit siya. Bawat bahagi niya ay nagbago, nagmamando at nangingibabaw. At siya ay nagsimula ng magpatrolya sa kanyang teritoryo nang walang saglit na nasayang. Inisip ko sandali at sinundan kahit ang bunso na pagod na rin, pilit na nilalakad ang dad na napakalawak ng teritoryo. Ang buong pagbabantay ay aabuti ng hindi bababa sa 10 araw, marahil 2 linggo, na sinusubaybayan siyang gumagala sa kagubatan. Hindi nagmamadali, ganap na komportable. Sa wakas naintindihan ko kung ano ang hitsura ng tunay na dominasyon. Pininturahan ni tatay ang isang makapal na puno upang markahan ang kanyang teritoryo. Isang malinaw na paalala sa sinumang pumasok. May-ari ang lupain na ito. Sinundan namin ang hangganan hanggang hapon at kahit si Papa ay makikita ang mga palatandaan ng pagod. Kakaupo lang namin sa isang lilim para magpahinga nang biglang sumigaw ng matinis sa unahan. Nakatingin ang mga mata ni tatay sa malayo. May inihandang bagay siya, tumayo siya. Pagkatapos, isang leopard na may mga tuldok ang pumasok sa paningin. 6 na mata ng tigre ang nakatutok sa isang leopard. Malinaw na nagpanik ang leopard, umiikot-ikot at naglabas ng maikling sigaw ng alarma. Sobrang nakakahingal ang tensyon. Hindi palaging mag-isa ang mga leopardo sa paglalakad. Tiyak na, 5 iba pa ang lumitaw sa unahan namin. Mukhang naniniwala silang sapat na ang kanilang bilang para mapaisip si tatay ng 2 beses. Seryosong hindi nila naisip ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang teritoryo, at nagkamali sila ng isang mapaminsalang hakbang. Huwag kailanman magpasimula ng gulo sa isang ama habang nakatingin ang kanyang mga anak kahit pa para lang sa kanyang imahe sa aming paningin. Hindi kailanman susuko si tatay. Isang sigaw ang sumabog at tinangay ang 5 leopardo. Hindi agad sumugod si tatay dahil mahina siya sa amin ng nakababatang kapatid ko. Parang ramdam ng leopardo iyon. Bumalik ang kanilang kumpiyansa. Ngayon naintindihan ko na ang kasabihang ang mga bata at walang muwang ay walang takot. Pagpapigil ni tatay ang nagpasala sa mga leopardo na akalaing hindi gaano ka nakakatakot ang mga tigre gaya ng sinabi ng kanilang mga magulang. Maliwanag kong naintindihan ang sitwasyon. Kayang-kaya ni dad harapin ang 5 ito nang hindi napapagod. Hinahayaan lang niya ang sarili niya dahil sa akin. Inangat ko ang ulo ko at umungalngal ng matatag at mabagsik sa kaniyayakap ang maliit na kapatid sa likod ko. Nabalisan nito ang 5 leopardo. Hindi nila inaasahan na kayang magpakatatag ng isang kabataan tulad niyon. Naiintindihan ni dad. At sa susunod na sandali, kumilos siya na parang hangin at agad na umatake sa 5 leopardo. Diretso siya sa pinakamalapit ng isa nang walang pag-aatubili. Yung presyon na lumalabas sa kanya nang pumasok siya sa buong laban mode. Kahit ako, isang tigre, naramdaman ko ang pagkakaba ng puso ko. Lalong-lalo nang nagulat ang 5 leopardo nang dumaan siya sa kanila. Sa isang iglap, pinalipad ni tatay ang isang leopardo at sinunggaban ng malalim sa likurang binti ng isa pa. Sobra na nilang nakita. Nagsigawan sila at tumakbo. Tumigil si dad, saka binayaan sila. Hindi niya hinabol. Unang lumapit siya sa akin, hinagod ang mukha niya sa balahibo ko, tapos tumalikod at hinalikan ng bunso sa noo. Malinaw na ipinagmamalaki niya ako. Ang anak na tigre ay hindi mahina. Ang aking katapangan ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang bangkay ng leopardo sa kanyang panga at tumakbo papunta sa gilid ng kanyang teritoryo. Minarkahan ito ng kanyang amoy habang naglalakad bilang pinakamatibay na babala sa sinumang nagbabalak tumawid sa hangganan. Mga 10 minuto ang lumipas, bumalik si tatay na may ilang ulo pang nakasabit sa kanyang panga, tuloy ang pag-ikot ng leeg na nakabukod. Panahon na para linisin ang mga nakamit. Itinuro ko ang mas maliit na moose para sa aking nakababatang kapatid habang pinili ni tatay ang isang mataba para sa sarili niya. Sa liwanag ng paglubog ng araw, ang mahahabang anino ng 3 tiger ay humahaba sa lupa na para bang nagbabadya. Pag-angat ng isang makapangyarihang batang dinastiya ng Amur Tiger, ang pagkikita namin ngayon ng 5 batang leopard ay nagpapatunay sa batas ng kagubatan, ang lakas ang naghahari at ang mahina ay biktima. Sa ngayon, ang aking walang pakialam na buhay ay nasa ilalim ng proteksyon ni dad, ngunit magtatapos din iyon. Kailangan kong tumibay, agad. Muling isang gabi ang lumipas. Pinangunahan ni dad ang aking nakababatang kapatid at ako, nagpapatuloy sa patrol. Hindi masyadong nasira ang mga marka ng hangganan sa daan, pero kahit ganito, nang bilangin ko ng paunti-unti, nakakita ko ng mahigit 20 lugar sa paligid na may bakas ng pagpasok. Nakabahala iyon sa akin. Kailangan may nangyaring mali sa mga kalapit na teritoryo, kaya napilitan ang mga hayop na naninirahan doon na tumakas at pumunta sa bagong lugar. Sa kaunting layo pa, paikat ang daan papunta sa lungga ni tatay. Pagkatapos ng ilang araw na paglisan, nakaramdam ako ng isang hindi inaasahang bagay, ang paghila ng tahanan. Sa likod ng lungga, ibinaba ni dad ang isang sika deer na kanyang nilabanan sa daan sa harap ni mom, isang alay na may bahid ng pagnanais na magpasaya. Naiintindihan ko. Ngayon na napatunayan ni dad na ligtas ang kanyang teritoryo, dadalhin tayo ni mom pabalik sa sarili niyang saklaw. Pero kung hindi lang umaasa si dad kay mom para pakainin kaming dalawa, magiging mahirap ang manatiling busog. Panahon na para paigtingin ko ang aking kakayahan sa panghuhuli mag-isa. Sa
nakaraang buhay ko, mahilig akong mangingisda. Alam ko nang mas mahusay kaysa kanino man ang halaga ng isang mahusay na estratehiya sa panghuhuli. Ang mga baboy ramo ang pinakamaraming uri ng biktima sa teritoryong ito, at para sa isang hayop na sagana, mataba, at hindi naman talaga matalino, ang pagbibitag ang pinakamadali at pinakamabisang paraan. Humans ako noong nakaraang buhay, tigre naman ngayon. Ngunit ang karunungan ay may dalang pasanin. Iyan ang dahilan kung bakit tunay na kinatatakutan ng Amur Tiger. Di nagtagal, isang grupo ng mga baboy dulong ang dumating, pinangunahan ng isang dominanteng lalaking baboy, dahan-daang lumalapit sa pain. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Mabilis silang nagsimulang umungol at kumain. Nang malok ko na ang target, mabilis at mababa akong umusad sa tiyan. Nang umabot na sa tamang distansya, bigla akong sumabog mula sa taguan. Hindi ko pinansin ang mga nakatatanda at tumutok sa isang mas batang baboy, siguro mga 50 o 60 libra ang timbang. May something sa akin na alam kong hindi ko ito kayang takbuhin ng diretso, kaya nagsimula akong gumamit ng mga palihim na hakbang. Halos mapahiya ako sa unang peke, halos mawala na ako ng balanse. Nang maayos ko na at muling bumilis, malayo na ang narating ng baboy. Sa normal na instinct ng Amur Tiger, susukitin mo na ang iyong mga kawalan at susuko na sana rito. Pero ang misteryosong enerhiya sa loob ko ay hindi alintana ang pagtitiis. Hindi ako napagod. Sa isang biglaang bilis at sigaw, muling pinuntahan ko ito. Hinabol ko ang baboy ramo ng ilang kilometro bago tuluyang mapatay. Pagbalik ko sa lungga, tulog na si tatay, nanay, at bunso. Kinabukasan, iniwan kami ni nanay, na natili si tatay sa pugad. Walang problem. Para sa kanya, ito ay isang maliit na kabanata lamang sa isang mahabang buhay. Ngunit nang pumasok na kami muli sa teritoryo ni nanay, may mali. Isang bakas ng magulong mga yapak mula sa ibang tigre na sumusunod sa isang babaeng may 3 cub. Nanlalakad si nanay sa kagubatan ng dahan-dahan at may pagtutok, naglalabas ng malakas na sigaw bawat hakbang. Tila siya ay walang takot. Nakatingin lang ang mga mata niya sa nakawalang tao. Wala nang ibang napapansin. Pareho silang mga ina na may mga anak na tigre, ngunit walang pakialam si nanay sa awa. Mga 10 kilometro mula sa aming lungga, nakatagpo kami ng mga bakas ng sumasalakay na tigress at ng bangkay ng isang adult na USA. Galit na galit si inay. Parang isang estranghero na pumasok sa bahay mo, sinira ang lahat at nag-iwan ng isang bonte ng nabubulok na basura. Patuloy pa rin siyang gumalaw, naglalabas ng galit na sigaw-sigaw, parang isang marangal na babae na sa wakas ay nagsawa na at inilalabas ang lahat sa kalye. Ulit-ulit, habang lumalalim ang dilim, tahimik si nanay at umakyat sa mas mataas na lugar, nakikinig ng tahimik sa paligid na kagubatan. Ang kaluskos ng mga hayop na nagtatakbuhan sa dilim. Nakatuon ang kanyang tingin sa isang direksyon at nagtungo siya roon. At saka ko ito narinig. Isang mahinang malayong tawag ng tiger, nasa 200 hanggang 300 metro ang layo. Sa anino ng mga puno, nakatitig ng diretso sa atin ang isang kapansin-pansing payat na tigress. Nagkatinginan ng 2 babae. Sumugod si inay sa sunod-sunod na sigaw at sinagot ng tigress ang sigaw, ayaw magpatinag. Kapag nagkita ang 2 tigre, walang ibang sasabihin kundi mag-away. Para silang 2 pusa sa bahay na nag-aaway, bawat isa ay kumakagat at kumakaskas sa isa't isa, nagbubungguan at nagkakagulong sa lupa sa isang magulong gulo. Walang ganap na paligsahan ng 2 lalaking naglalaban hanggang kamatayan, ngunit kasing dugo, kasing brutal. Sa hindi nagtagal, parehong dugo na si nanay at ang manliligaw, ngunit malinaw na nalalagas na ang manliligaw. Talagang hindi niya kinaya ang laki at pangangatawan kahit na ginamit niya ang lahat ng makakaya niya. Tiyak na tapos na ang laban. Pinabagsak ni inay siya sa lupa gamit ang isang mabigat na paa at mahigpit na nakasara ang panga. Nang makita nilang bumaba ang kanilang ina, 3 munting tuta na nagtatago ay biglang sumulpot mula sa likuran, mabilis na pumunta sa tabi ng ina, ang kanilang maliliit na hiyaw ay mataas at nanginginig, bawat isa ay nagsusumikap na magmukhang matapang, umaasang mapatakot si ina upang umatras ito. Marahil dahil sa nakikitang pag-asa ng mga nagmamakaawang cub, nagpigil si inay. Hindi niya natapos yon. Lahat ng nabubuhay ay may damdamin at ang ina mismo, bilang isang ina, ay nakaramdam din ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nakahanap ang natalong tigress ng sapat na lakas upang itulak ang sarili pataas sa nanginginig ng mga binti. Nang makita ni nanay na siya ay tumayo, inakala niyang hindi pa tapos ang laban, na ito na ang huling desperadong pagsugod, at ang lamang sa kanyang mga mata ay bumalik sa matalim na parang salakot, handang tumama muli. Ngunit parang alam ng tagalabag ang eksaktong magiging kapalit ng pagtutol niya. Sa tingin ni nanay, bumaba siya sa lupa, isang ganap na pagsuko. Bumaba ang itsura ni nanay. Kung ang iba ay nagsuko ng kanyang dangal bilang isang mandaragit, papatawarin ni nanay siya at ang kanyang mga anak, ngunit ang pagtulak sa kanila palabas ng kanyang teritoryo, hindi iyon mapag-uusapan. Matapos nilang makita mismo na tumawid sila sa kanyang teritoryo, sa wakas ay nakahinga si nanay. Ngunit ang mga pangyayari ngayong araw ay nag-iwan ng malalim na pag-iingat sa kanyang puso. Kung ang tigre na ito na pumasok sa kanyang teritoryo, kung hindi niya nawala ang teritoryo sa isang laban sa ibang tigre, ang lalaking nagbabantay sa kanya ay maaaring nasangkot sa isang aksidente, kaya naiwan ang kanyang mga cub na walang tagapag-alaga.
Magpalaki mag-isa ng 3 sisiw ay halos imposibleng gawin. Kahit pa sa awa ni nanay ngayon, malamang hindi ito magtatagal ng higit sa ilang araw. Araw-araw akong sumusunod kay nanay sa kanyang mga tungkulin, naghihintay na magbalik siya ng karne para mapuno ang aming tiyan. Kung malalampasan ko ang darating na taglamig, sa susunod na taon magiging tunay na tigre na ako sa lahat ng kahulugan. Tuwing gabi, naglalakad ako mag-isa upang mag-ensayo ng lihim, sinusundan ng parehong routine na ginawa ko noong nakaraang buhay, mga takbong sa gabi at maagang umaga na sprint. Bukod pa doon, nagsasanay din ako sa pag-akyat ng mga puno, pinapalakas ang lakas at explosiveness sa lahat ng 4 na paa. Tuwing makakatagpo ako ng wild ginseng sa daan, hindi ako nagdalawang isip na kunin ito. At syempre, madalas ko ring isinasama si Bunso sa aking lakad. Noong mga panahong iyon, malapit sa hangganan ng teritoryo ni nanay, dahan-daang pumasok sa paningin ng isang makapangyarihang anyo ng tigre. Si Daddy iyon. Lumagpas siya sa kanyang sariling hangganan at pumasok sa teritoryo ni nanay para tingnan kaming dalawa ni Bunso. Habang niyayakap ni tatay ang mukha ko bilang pagbati, napansin ko ang isang bagong peklat sa kanyang dibdib at mga tadyang, malinaw na iniwan ng kuko ng ibang lalaki. Kalaunan, ikinwento ni tatay kung ano ang nangyari. Ang tigre na nagmamay-ari ng teritoryo na katabi ng kay Dad ay pinatay ng isang kalabang adult male na Amur tiger, na pagkatapos ay inangkin ang teritoryong iyon para sa sarili niya. Naiintindihan nito ang lahat ng mga nag-aalab na hayop na nakita naming pumupuno sa lugar bago ito. Sa palagay ko, ang tigress na pumasok sa teritoryo ni nanay ay malamang na nawala ang kanyang kabiyak at sakop ng teritoryo niya sa kaguluhan, kaya siya napadpad sa teritoryo ni nanay, naghahanap ng pagkain. Malinaw na nakipag-ugnayan na si tatay sa bagong tiger na ito minsan, at nang makakilos na siya ng maayos, diretso siyang pumunta sa amin, halatang nag-aalala na baka sundan tayo ng bagong lalaking tiger. Dahil kahit gaano kakayaling si nanay, hindi siya makakatapat sa isang ganap na lalaking Amur tiger. Pinangunahan kami ni tatay sa isang patrol sa teritoryo ni nanay. Sa daan, maraming sinabi siya kay nanay, tulad ng kung sakaling wala siya, at kung sakaling makasalubong niya ang bagong tigre, dapat siyang tumakbo. Walang pag-aatubili sa hangganan ng teritoryo ni nanay. Maingat na binagtas ni tatay ang paligid, walang bakas ng kalaban. Pero matapos tumawid sa isang paanan, may isang nakakabahalang bagay na lumitaw. Isang halos kumakalat ng Amur na Siberian tigre na kulang sa buhay, malamang isa sa 3 pumasok kasama ang natalong tigre, kahit ang pinuno ng mga Amur na tigre sa mundong ito ay may mga sandaling walang magawa at mahina. Sa isang patay ng cub, malamang na tumatakbo na ang natitirang tigre at ang kanyang mga natitirang cubs, habang patuloy na nagmamasid si Dad sa paligid ng katawan ng cub. Pagkatapos, 2 kilometro ang layo sa mga puno, isang makapangyarihang nilalang ang lumitaw at nagtama ang tingin kay tatay. Agad na sumigaw si tatay papunta sa malayo, malinaw at matalim, isang babala na putok. Ang kalabang tigre ay may mahabang peklat sa mukha mula sa noo hanggang sa ilong. Ito ang laban na nakipaglaban na si tatay, isang laban na nagtapos ng walang malinaw na panalo. Ang tigre na may peklat ay tiningnan ng aming pamilya ng walang emosyon, pagkatapos ay umatras at naglaho pabalik sa gubat, dala ang pakiramdam ng isang hindi gagamitin ang unang sipa, ngunit hindi rin titigil ng walang sagot. Ang pag-uwi mula sa hangganan ay mas tahimik kaysa karaniwan, may bigat na nakabitin sa hangin. Marahil ito ay dahil sa presyon ng pagkakaroon ng ganitong mapanganib na kapitbahay, ngunit malalim na nag-isip si tatay. Yung tigre na dati na may sakop sa hangganang teritoryo ay isang matandang Amur tigre na hindi kailanman naging mahilig makipag-away sa mas batang lalaki tulad ni tatay, ngunit ngayon na may bagong may-ari ang teritoryo at ang banta sa panig ni nanay ay lumaki ng husto. Hindi makapag-isip si tatay ng malinis na solusyon. Hindi pa talaga nakatawid sa kanyang teritoryo ang may peklat na tigre, kaya wala siyang dahilan para magsimula ng labanan. Ngunit nang malapit na kami sa pugad pauwi, narinig ko ang isang malinaw na tunog, isang bagay na gumagalaw sa damo sa malayo. Tumingin ako kina nanay at tatay na nasa unahan ko. Wala sa kanila ang nakapansin. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Pakiramdam ko ay mas lalong lumakas ako nitong mga nakaraang araw. Ito na ang pagkakataon para subukan ito, at maaari ko ring isama si Bunso. Malapit na kaming makarating sa pugad. Hindi naman masyadong delikado dito. Sundan ng mahina na tunog, dahan-dahan akong umusad kasama ang Bunso. Nang malapit na ako, mariing akong umangat at tinulak ang sarili papunta sa damuhan kung saan nanggagaling ang tunog. Nakaramdam ako ng isang bagay na balbon at medyo malaking nasa ilalim ko. Tumingin ako sa ibaba, at nanlaki ang mata sa gulat. Isang tigreng kambing ito. Mahina, balat at buto. Isa sa mga kuting na kasama ng pumasok na tigre ilang araw lang ang nakalipas. Hindi ko alam kung paano ito nakabalik sa aming teritoryo. Hindi masyadong malalim ang iniisip ni Bunso. Para sa kanya, ito ay isang salarin, simple at walang iba. Gagawin niya ang gagawin ni Mama. Kakainin niya ang leeg ng munting tigre na ito. Pinigil ko siya agad, at nagsimulang bumuo sa isip ko ng isang napakaibang ideya. Hinayla ko pabalik ang Bunso hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ng cub. Ilang daang metro ang layo sa cub, nakatago sa isang kuweba na nabuo ng mga pira-pirasong bato, naroon ang isa pang cub, at nakahimlay sa tabi nito ay walang pag-aalinlangan ang kanilang patay na ina. Sa loob ng hindi hihigit sa 2 linggo, ang isang pamilyang nangunguna sa pagkain sa ekosistema ay naging ganito. Tumingin ako sa paligid ng kagubatan at gumawa ng isang matapang na desisyon. Ipagkakaloob ko ang pangangailangan ng 2 ulilang cubs na ito. Katawan ko ay parang sa isang tigre, ngunit sa kaibuturan ng aking kaluluwa ay nananatiling tao pa rin ako. Kung nakaligtas sila o nahanap sila ni nanay at pinatay, iyon ay
maiiwan ko na sa tadhana. Naguguluhan si Bunso sa aking ginagawa. Wala siyang ideya kung paano magre-react. Dapat bang sabihin niya kina nanay at tatay tungkol sa mga nanghihimasok? Ngunit nang makabalik kami sa lungga, hindi nagsalita si Bunso sa nanay o tatay. Naghanap lang siya ng sulok at nagpa siya na magmukmak mag-isa. Hindi niya maintindihan kung bakit tutulungan ko ang kalaban. Nang dumating ang bukang liwayway, naghanda si tatay na umalis. Kailangan niyang pangasiwaan ang sarili niyang teritoryo at ang pagiging wala doon ng matagal ay nagdudulot ng problema. Sa mga sumunod na araw, nag-ensayo ako araw-araw at unti-unting nagawa kong mapabagsak ang mas malalaki pang hayop mag-isa gamit ang misteryosong enerhiyang nasa loob ko bilang gasolina. Bukod pa sa paminsan-minsang ugat ng ginseng, tunay na naging makapangyarihan ang aking katawan. Pagdating sa panghuhuli at overiba, alam kong marami pa akong kailangang matutunan. May isip ako ng tao at katawan ng isang Amur Tiger. Kung may isasama ko ang talino ng tao at ang walang awang lakas ng isang mabagsik na Amur Tiger, marahil ay kaya kong tumayo sa pinakataas ng bundok na ito. Sa panahong ito, kahit anong pagkain ang itinatapon ni nanay sa akin, pati na ang anumang nahuli ko mismo, tuwing may pagkakataon, tahimik kong ibinibigay ito sa 2 ulilang cob sa likod ni nanay. Pero ang tunay na nakapagbibigay sa akin ng problema ay ito. Ang kakayahan sa panghuhuli ay naipapasa mula sa magulang papunta sa cob. Maaga o huli, kailangang matutunan ng 2 ito kung paano manghuli at mukhang ako ang magiging responsable sa trabaho na iyon. Kumain, mag-ensayo, manghuli, at magpakain sa 2 ulila. Ito ang naging kabuoang anyo ng araw-araw kong buhay. Matapos ang linggo ng walang sawang pagsasanay at pag-iipon ng karanasan sa pangangaso, isang pangunahing pagbabago ang nangyari sa paraan ng aking pagdadala sa sarili. Malapit na ang laki ko sa kay nanay, at dahil doon, napapansin ko na lalong lumalala ang hindi patas na pagtrato sa akin. Lumalaking ang bahagi ng pagkain na para sa akin ni inay sa bawat pagkain na kanyang ibinabalik, at nagsimula na rin siyang magalit sa akin kapag nagsusubukan kaming manghuli ng magkasama na may kasamang matalim na sigaw o 2 na puno ng babala. Naiintindihan ko kung ano ito. Nagsimula nang makita ni nanay na ako ay lumaki na. Kapag ang isang tigre ay tumatanda na, tumitindi ang kanyang instinct sa teritoryo, kasama na ang mabilis kong paglaki ng gana nitong mga nakaraang linggo. At nararamdaman ni nanay ang banta kahit na hindi pa ako ganap na handa na tumira mag-isa. Nagpapakita na ako ng mga palatandaan na nakikipagkumpetensya na ako sa kanya sa teritoryo at pagkain kaya't palaging lumalambot ang pagtrato ni nanay sa akin. Marahil pagkatapos nitong taglamig, papalayasin niya ako ng walang awa. Ito ang batas na sinusunod ng mas maraming tigre sa loob ng milyon-milyong taon upang masiguro ang kanilang sariling kaligtasan. Kahit pa pumunta ako sa teritoryo ni tatay para manghuli, kailangan ko munang humingi ng kanyang pahintulot. Kung hindi, ako ay isang maninira at walang halaga ang dugo na nag-uugnay sa amin. Hindi ako aasahan ni tatay na magpapakita ng awa sa akin. Sa palagay ko, malapit na ang susunod niyang pagbisita. Plano kong pag-usapan ito sa kanya pagdating niya. Matapos lahat, kakaunti na lang ang maliliit na biktima sa teritoryo ni nanay. Kaya mula noon, tuwing lalabas ako para manghuli mag-isa, sinisigurado kong lalayo ng hindi bababa sa 30 kilometro mula sa lungga. Hindi ko inaasahan na may magiging problema na susunod sa akin habang bumabalik na may dalang bangkay ng USA. Ang amoy ng dugo ay kumalat sa hangin. Isang napakalaking itim na oso ang sumunod sa trail at tinahak ako. At sa lahat ng mga oso sa gubat, kailangang ito pa ang isa na dati ng pinaghampasan ni tatay. Hindi ko pa handa harapin ito. Ngunit nang tingnan ko ang napatay, na inubos ko ng ilang oras ang paghahanap, talagang hindi ko mapigil ang iwan na lang ito. Malapit nang umatake ang oso ng mabilis. Nagsimula akong magpanik, binaba ang bangkay, at sumigaw ng buong lakas papunta rito. Marahil ang sigaw ay nakaistorbo sa kanya o marahil ang halos pang adult kong laki ang nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan, pero tumigil talaga ito ng tuluyan. Pagkatapos ay nagkamali ako ng seryoso. Isang tao na nagtanggal ng lahat ng pag-aalinlangan sa isang iglap. Habang nakapako pa rin ang oso, binuhat ko ang bangkay at nagpatuloy sa paglakad. Iyon lang ang kailangan para pukawin ang kanyang pagkamausisa. At isang tiger na takot sa isang itim na oso, lalo na habang may dalang biktima sa sariling teritoryo. Ibinunyag ng detalye na iyon ang lahat sa oso. Hindi komportable ang tiger na ito, malamang isang batang tigre, bagong lumaki. Dahil sa dami ng karne na nakataya, kumilos ang oso. Tumingin ako pabalik at nanatiling nakatigil. Yung oso na kanina ay nakatayo na ngayon sa 2 paa, umaatungal ng diretso sa akin. Isang hamon. Isang lantad na hamon. Inilapag ko ang napatay at sumigaw pabalik ng walang pag-aalinlangan. Ito ay usapin ng dangal. Dangal ng isang magiging hari. Ngunit iyon lang ang nagpatunay sa hinala ng oso. Ako ay isang batang tigre na walang tunay na karanasan sa laban. Para sa oso, ito ay isang regalo. Hindi ako napatigil ng harapin ito. Lahat ng kalamnan ng katawan ko ay sumabog ng sabay-sabay. At inundayan ko ng ngipin ko ang oso. Nakagat ko ng matatag ang kanyang tagiliran, pero tinamaan ako ng mabigat na palo ng kanyang kamay bilang ganti. Hindi ako nasaktan, pero lalong tumindi ang sakit at nagpasigla sa instinto ng oso. Pinapalakas pa ang kanyang galit sa laban. Patuloy akong gumalaw, umiwas gamit ang lahat ng kakayahan ko at nagsusugat hanggat maaari. Pero ang malaking madilim na nilalang na ito ay parang pader ang katawan. Ang mga depensa nito ay nakakatawa. Tumigil na akong mag-alala sa pagtanggap ng tama at nakipagpalitan ng suntok. At nagsimula nung mawala ng lakas ang oso habang ang misteryosong enerhiya sa loob ko ay bumangon, pinapalakas ako sa bawat palitan.
Sa sandaling naghiwalay kami, humarap ito at tumakbo palayo. Ang una kong tunay na tagumpay ayon sa aking mga panuntunan laban sa isang ganap na grown-up na itim na oso. Walang Amur Tiger na kasing edad ko ang makakagawa niyan. Mahigit 2 oras din, pero sa wakas naihila ko ang biktima sa patag na lupa. Habang nagpapakain ako, naramdaman ko ang pag-akyat at paglalim ng enerhiya sa loob ko. Kinuha ko ang natira sa aking panga at nagtungo sa kinaroroonan ng 2 ulilang kuting. Dahil nagsimula ng lumayo si nanay sa akin ng mas madalas, naging seryoso ako sa pagpapakain sa 2 ulilang cubs. Matapos ang 1 buwan o 2 pagpapakain sa kanila, hindi na tinitingnan ng 2 ulilang batang leon si kuya at ako nang may galit. Matatalino ang mga Amur Tiger. Naiintindihan nila na kung magagawa kong makuha ang kanilang pagtitiwala at hubugin sila bilang mga tapat na kaalyado, balang araw sa ilalim ng aking pamumuno, maaaring maging totoo ang pinakamakapangyarihang koponan ng mga Amur Tiger sa kasaysayan na nagsasama-sama para sa mga adult na Amur Tiger. Kahit gaano kakalakas, ito na ang huli mong pagkikita. Dinala ko ang pagkain sa bungangan ng batong kuweba kung saan nakatira ang 2 ulilang pusa. Sa pagkakataong ito, inilapag ko ang pagkain at hindi ako umalis. Gusto kong subukan ng 2 ito. Kung itinuturing pa rin nila akong kalaban, titigil na ako sa pag-aalaga sa kanila. Sadyang dumating ako sa ganitong sugatan at pagod na estado para sa eksaktong sandaling ito. Kahit papiliin nilang atakihin ako habang ako'y nasasaktan, madali ko silang mapapamahalaan. Nang makita ng 2 cub ang pagkain sa pasukan ng kuweba at nang makita nila ako na nasa malapit na may sugat, dumaan sila sa ibabaw ng pagkain at direktang lumapit sa akin, umaatungal ng mga alalang sigaw. Isa sa kanila ang nagsimulang ulit-ulitin ang pagdila sa aking mga sugat, nararamdaman kung ano ang ginagawa ng 2 munting ito. Alam kong hindi ko pinalaki ang isang pares ng mga walang utang na loob na hayop. Pagkatapos ay nagpakitang gilas ako na parang hinihila ang huling lakas ko para itulak silang 2 papunta sa pagkain. Ang 2 mababait at walang malay na mga cubs na ito ay hindi pa kailanman nakakita ng kalupitan ng mundo. Nakikita nila akong ganito kalubha ang sugat at iniisip pa rin nila ako, agad nilang ipinatong ang mga ulo nila sa balahibo ko at niyayakap nila ako ng buong katapatan. Ngayon na nakuha ko na ang kanilang tiwala at pagmamahal at napapakain ko sila at napapalago, may tunay na pagkakataon na maging realidad ang aking pangarap na bumuo ng pinakamalakas na koponan ng tigre na kailanman ay nagkaroon. Matapos silang ulit-ulit na itulak, sa wakas ay nagsimula ng kainin ng 2 munting hayop ang biktima, sabik na pumuputol at lumulon. Para mas madali silang makilala, tinawag ko silang Tiger 1 at Tiger 2. Sa ngayon, kahit makipaglaban ng buong puso, kaya ko lang masugatan ng isang itim na oso, hindi mapatay ng tuluyan gaya ng isang ganap na bihasang Amur Tiger. Gayunpaman, ibig sabihin nito na, bukod sa mga pinakamalalaking mandaragit na bawal lapitan, maaari na akong makipagsabayan sa mga mid-tier na mangangaso tulad ng mga leopardo. Bigla, dumating ang bunso na may piraso ng karne sa bibig. Pinanood sila ni Tiger 1 at Tiger 2. Hindi naman sila galit, pero hindi rin sila magiliw. Naisip ko agad na pagsamahin silang 3 sa isang training at gamitin ang oras na iyon para bumuo ng samahan bago pa man lumala ang anumang alitan. Dinirekta ko silang 3 sa isang tagumpangin sa malalim na gubat at sinimulan ang kanilang unang tunay na sesyon ng pagsasanay. Hindi kami tumigil hanggang sa dumilim at lahat sila ay mapagod na at bumagsak. Kahit na tumigil na akong kumain ng pagkain na ibinibigay ni nanay, bumabalik pa rin ako sa paligid ng pugad tuwing ilang araw para subaybayan ang kanyang mga galaw, siguraduhin hindi niya malalaman kung nasaan si Tiger 1 at Tiger 2 na nagtutungo. Ginamit ko rin ang mga paglalakad niya sa Pangangaso bilang pagkakataon na sundan siya at kunin ang anumang makukuha ko. Unti-unting lumamig ang panahon at mas naging mahirap hanapin ang pagkain. Minsan pa nga, sabay kaming nakatutok sa iisang biktima. Sa huli, nagpa siya akong umatras. Nanay ang reyna ng teritoryong ito. Ganoon talaga. Matapos ko itong pag-isipan, nagpa siya akong kunin ng panganib at manghuli sa teritoryo ni tatay. Bago ako umalis, binigyan ko si Bunso ng malinaw na mga tagubilin. Alagaan si Tiger 1 at Tiger 2 anuman ang mangyari, dahil kung malaman ni nanay tungkol sa kanila, papatayin niya sila ng walang pag-aatubili. Ganito talaga ang kalikasan ng isang Amur Tiger na tumatakbo sa mga puok sa loob ng halos 2 linggo. Sa wakas, narating ko na ang teritoryo ni tatay. Tulad ng inaasahan ko, mas marami pa ang mga yaman dito. Patay gutom na baboy, sika, at iba pang mga hayop na kumakain pa rin ng regular. Lumipas ng mahigit 2 oras, sa wakas na itulak ko ang isang grupo ng mga baboy ramo. Hindi na kailangan ng pino, puro lakas lang ang kailangan. Ang bilis ng pagtakbo ko lang ay sobra ng sapat para talunin ang kahit anong baboy ramo na buhay. Nakakuha ako ng 2 baboy ramo, isa para sa akin, at isa naman iniiwan ko bilang regalo kay tatay, bilang pasasalamat na pumasok na ako sa kanyang teritoryo. Habang lumalabo ang langit, pumunta ako sa mga burol kung saan matatagpuan ang pugad ni tatay. Bago pa man ako makalapit, may nararamdaman akong mali. Tahimik ang paligid ko, kaya sumigaw ako ng malakas papunta sa parang sa unahan. Dad unti-unting lumalabas mula sa mataas na damo. Kung pumasok ako ngayon, malamang mapapalo ako. Ngayon ay isang tiger na ako. At para kay tatay, tunay na naidudulot ko ang banta. Marahil ang pamilyar na amoy ang nakaliligaw sa kanya. 2 buwan na magkalayo, ang munting cub na kilala niya noon ay lumaki na at halos isang buong tigre na. Kahit ang ama ay nangangailangan ng sandali, kitang-kita ko ang pag-iingat sa mata ni tatay. Huminga ako ng mahina. Dahan-dahang ibinaba ko ang ulo ko at umatras, ipinapakita na wala na akong ibang nais kundi yon. Tumatakbo pa sulong si tatay at amoy ang pinatay kong hayop.
Nag-aatubili siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliparan mula sa patay na hayop papunta sa akin. Naghihintay ako ng tahimik, walang pagmamadali. Sa mga amor na tigre, hindi na bago ang isang anak na pumatay sa kanyang ama at agawin ng teritoryo. Alam ito ni tatay. Matapos ang halos isang oras na pagtutunggali, sa wakas ay nagpa siya si tatay. Lumakad siya pasulong, dumampi sa aking balahibo, pagkatapos ay umungol ng mahina at kinuha ang aking baboy ramo, at umalis. Wala na ang kanyang init, pero hinahayaan niya akong manghuli sa kanyang teritoryo, kahit sa ngayon lang. Ang kanyang reaksyon ay parehong eksaktong inaasahan ko at hindi katulad ng inaasahan ko. Akala ko aalisin niya ako ng walang pag-aalinlangan o bibitayin, sa halip, bahagya niyang binubuksan ang pinto at hindi masyadong direkta. Marahil ang pagtanggap na ito ay nagdadala ng huling bakas ng pagmamahal ng ama. Ngunit naiintindihan ko na ang pagiging mas malakas ay laging tamang desisyon, kahit pa ito ay nangangahulugang pagtulak sa akin ng mga nagpalaki sa akin. Walang pagsisisi. Naglalakad ako sa teritoryo ni tatay na hindi matatag ang mga tuhod. Sa sandaling ito, nararamdaman ko ang kalungkutan, ang uri na kailangang harapin ng bawat amor na tigre sa isang punto. Kung wala ang proteksyon ng mga magulang, lalawak pa ang aking mundo. Sa pahintulot ni tatay, hindi ako magugutom pagdating ng taglamig. Nakuha ko na ang aking layunin. Humihinto ako at bumabalik. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, may nakitang bangkay ng leopardo sa isang clearing sa unahan. Isang malakas na alon ng kaba ang dumaan sa akin. Agad akong pumikit at tumakbo palayo sa kabaligtaran. Hindi ako naniniwala sa swerte, pero sa pagkakataong ito, nagtitiwala ako sa aking pakiramdam. Mabilis kong nilalampasan ang lugar na puno ng panganib at pumasok sa teritoryo ni nanay. Habang humihinga ako, isang lamig ang dumaan sa aking ulo. Isang lalaking tigre ang nakatayo sa likod ko, nakatingin ng malamig at walang emosyon. Tumatakbo ang aking katawan sa panginginig. Pinipilit ko itong tumigil. Palagi niyang sinusundan ang aking bakas. Isang malamig na takot ang bumalat sa akin. Kung mas naging bahagyang mabagal pa ako, ngayon ay pawang bangkay na ako. Hindi ako sumusuko. Hinarap ko siya at tiningnan ng walang emosyon. Inilagay ko ang sandaling ito sa aking alaala. Paglaki ko, babalik ako para dito. Pero habang nagpapakalma na ako, isang bagong alon ng kaba ang sumulpot. Isang galit na sigaw ang bumalat sa gubat, nagmumula sa eksaktong lugar kung saan ko iniwan si Tiger Eye at Tiger 2. Hindi. Bumaba ang aking puso. Tumakbo ako papunta sa kuweba ng buong bilis. Sa pinto ng kuweba, nanginginig ang batang kapatid sa harap ni nanay na bawat balahibo niya ay nakataas. Kahit ilang beses pa siyang umungol, nananatili ang maliit na kapatid sa kanyang kinatatayuan. Naalala niya ang mga salita ko bago ako umalis. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, sumigaw siya sa nanay. Napatigil si nanay sa tunog ng maliit, hindi tiyak na sigaw na iyon. Hindi siya makapaniwala na ang inalagaan niyang kulungan ay kayang gawin ito. Para sa kanya, ito ay isang kahihiyan. Kaya nang harangin siya ng anak niya sa ikatlong pagkakataon, sumabog ang pasensya niya. Itinaas niya ang isang malakas na paa at tinapak ang nakababatang kapatid ng 10 metro sa lupa. Pagkatapos ay nilalapit niya si Tiger Eye at Tiger 2. Hakbang-hakbang, dumating ako sa tamang oras. Inilalagay ko ang sarili ko sa pagitan nila at ni nanay. Agad na umaakyat ang aking unang babala na sigaw. Ayokong makipaglaban sa sariling ina maliban na lang kung wala ng ibang pagpipilian. Pero hindi pinapansin ni nanay ang babala. Hinahawakan niya ng walang pag-aatubili ang balikat ko. Hindi ako tumutol. Marahil may epekto ang dugo sa kanya. Unti-unting nawawala ang galit sa kanyang mukha. Kahit ang tigre ay hindi kakain ng sarili nitong mga anak, naaalala pa rin niya ang huling hibla ng pamilya. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailan may poprotektahan ng kanyang anak ang mga anak ng isang mananakop. Patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa wakas, isang malinaw na sigaw, isang huling polem, ang pumuno sa kanyang puso, at siya'y umalis nang hindi tumitingin pabalik. Naiintindihan na ng bunso kung ano ang nangyayari. Tumatakbo siya pagkatapos niya. Hinaampas niya siya palayo nang hindi tumitigil. Pinapanood ko at isang bigat ang bumaba sa aking dibdib. Pareho kaming pinilit na umalis ng aming sariling ina ng walang pag-aalinlangan. Inaasahan ko nang darating ang araw na ito. Hindi ko akalain na darating ito agad. Pero sa susunod na mangyayari, wala na akong magagawa. Kailangan kong protektahan si Tiger Eye at Tiger 2, makaligtas sa taglamig na ito, at magiging walang katulad na pinuno ng kagubatan na ito. Hindi naligtas sa atin ang lugar na ito. Kailangan natin ng bagong tirahan at kailangang mabilis, malapit sa teritoryo ng ating mga magulang pero sapat na malayo upang hindi maabot ng kalabang tigre. Makalipas ang 2 oras, nakakita ako ng pansamantalang base para sa aming 4. Malapit sa tubig, pinoprotektahan ng isang likas na anyong bato. Marahil hindi pa ito ganap na tumatanggap, may malayo pa rin ang tingin ng nakikita sa mata ng nakababatang kapatid ko. Hindi ako pumunta para alalayan siya. Bawat amor tiger ay may sarili nitong daan. Pero gusto kong ang bunso ay tahakin ng ibang uri ng buhay. Ngayon, 3 kuting na ang kailangang pakainin. Ibig sabihin, isang matibay na putol bawat araw, araw-araw. Kasama ko ring turuan silang 3 kung paano manghuli. Sandaling pahinga, tapos aalis na tayo. Pagdating namin sa gilid ng teritoryo ni nanay, sumabog ang gubat sa ingay. Itinulak ko silang 3 sa damo. Isang
Apat na mga gray na lobo ang lumalabas mula sa mga puno, higit sa 20 ang bilang, lahat ay malaki at maliit. Hindi sila kahanga-hanga ng paisa-isa. Magkasama sila. Problema sila. Hindi ko alam kung saan papunta ang grupo na ito. Pero para sa kaligtasan ng tatlong cub, naghihintay tayo. Ang mga plano ay hindi kailanman nagtatagal sa harap ng realidad. 2 o 3 lobo ang naglalakad ng walang iniisip sa ating direksyon. Mukhang nais magpahinga dito ng grupo. Bilang mga mandaragit, nililinis nila ang mga posibleng tambangan. Una, pinapahinto ko ang mga cubs na manahimik. Sinusuri ko ang paligid at bumubuo ng plano sa likod. Kung mapapansin tayo ng mga lobo, aakyat ang mga cubs sa pinakamalapit na matayog na puno. Kapag naayos na yon, wala nang makakapigil sa akin. Kahit isang dosenang adult na gray wolves ay hindi ako matatakot. Ilang lobo ang ilang hakbang paakyat tapos huminto ng biglaan. May isang bagay sa hangin na kinatatakutan nila. Nagsisimula ng manginig ang kanilang mga binti na hindi na nila makontrol. Nakikita ko ito. Walang paraan para manatiling nakatago bago sila makawala ng kanilang mga hiyaw at tawagin ang buong pangkat. Ako ang unang umatake. Natuklasan na tayo bilang isang umber tigre. Sila ay umatake, ang mga lobo ay sumigaw ng sabay-sabay, pagkatapos ay bumuo ng isang depensibong formasyon gamit ang kanilang bilang upang magpanggap. Sinusubukan nilang itulak ako pabalik. Sumasagot ako ng isang malalim at malakas na sigaw. Lahat ng lobo maliban sa alpha ay nawawalan ng lakas ng loob. Ang alpha ay nagtuturo ng mga ngipin nito. Walang balak sumuko, ang swerte mo naman. Hindi akalaing haharapin niya ang isang Umber Tiger na may kaluluwa ng tao, yung hindi sumusunod sa takbo ng laro. Diretso akong sumugod sa grupo at nilalapitan ng Alpha. Isang pa ang nagpapalipad nito. Pagkatapos ay humihinto ako. Wala akong interes na maulanan ng mga lobo. Hindi na kailangang kumbinsihin pa ang natitirang mga lobo. Nakakapit ang mga buntot, nagsipagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Bumaba mula sa mga puno ang tatlong kuting. Sa kanilang mga mata, mas walang takot ako kaysa sa kahit anong ganap na tigre ng Umber. Ang mga mukha nila ay puno ng isang bagay na malapit sa paghanga. Humihikabok ako ng mahina, nakatingin sa direksyon kung saan umatras ang mga lobo at muling nakakaramdam ng kakaibang kaba na bumabalot sa aking dibdib mula nang manirahan dito. Ang mga mandaragit at biktima na dumadaan sa lugar ay naging kakaibang madalas. Nagpasya akong maging maagap. Sundan ng halimbawa ng aking mga magulang, magpaparada ako sa maliit na bahagi na ito at papalyasin ang anumang meat hanggang maliit na mga mandaragit na nakikipagkumpetensya sa aking pagkain. Babalik ako sa pugad, mauupo at ipapikit ang aking mga mata sandali. Binabalik ko ang aking lakas. Tinitingnan ko ang teritoryong hindi pa akin. Isang matinding ambisyon ang bumubuo sa aking loob. Mula ngayon, sisimulan ko nang itayo ang pundasyon para sa landas na tatahakin. Isang senyales at sumunod sa akin ang tatlong cubs. Uupo kami para sa formal na patrol. Hindi pa ganap na kasing lakas ng isang ganap na Umber Tiger ang aking presensya. Pero ngayon, balak kong paalisin ang bawat mga ngaso sa lugar na ito at ipakita ang aking otoridad. Malamang na ito'y magagalit sa aking mga magulang. Wala na akong pakialam ngayon. Pagkatapos ng taglamig, wala nang lugar para sa akin dito. Ang patrol ngayon ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam na hindi ko pa nararamdaman noon. Siguro masyadong malakas ang aking sigaw dahil naabala ko sina nanay at tatay sa gitna ng kanilang honeymoon sa teritoryo ni tatay. Mukhang naiintindihan ni tatay kung ano ang aking ginagawa. Humihiyaw siya ng kanyang sariling sigaw bilang pagpapahayag ng kanyang hindi pagkagusto. Hindi ko pinapansin ang babala. Ako pa rin ang kanyang anak. Hanggat hindi ako lumalampas sa hangganan, hindi siya magpapatawad. Hindi siya darating para sa akin. Bukod pa rito, nag-honeymoon si tatay, isang tigre ngayon. Mas importante ang mga bagay na mas mahalaga sa kanya. Para sa kanya, ang susunod na henerasyon ang inuuna. Kapag naririnig ko ang sigaw ni tatay, nakakaramdam ako ng kakaibang paghila. Parang gusto ko lang umuwi. Halos naintindihan ko kung bakit mas pinipili ng mga tigre na paalisin ang kanilang mga malapit ng tumanda na mga anak. Talaga namang ako ang mahirap dito. Kahit na halos ganap na silang lumaki, may mga hayop pa rin na hindi ako kinatatakutan. Sa isang kalapit na burol, nakaupo ang dalawang leopardo ng magkatabi habang pinapanood ang aking patrol mula sa malayo. Sandali ko silang pinagmasdan. Pagkatapos ay nakilala ko sila, ang mga kambal na leopardo, mga kalaban. Noong pinapatnubayan ako at ang bunso sa mga patrol, pinatay niya ang isa sa mga kapatid nila. Ito na lang ang natira sa kanila. Parang napalamang na ang kanilang galit sa gubat. Mas tahimik na sila, mas kontrolado. Siguro ang reputasyon ni tatay ang nagpapahinto sa kanila. Hindi sila agad-agad sumugod. Hindi ko naisip na ganun kalalim ang kanilang puot sa aking pamilya habang papalubog ang dilim at iniikutan ko ang tatlong cubs pabalik sa kanilang lungga. Dalawang leopardo ang lumabas sa mga puno at hamarang sa daan namin. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng mga nakaligtas na ito ang tapang na hominin ako. Sige, isang perpektong pagkakataon para magpakita. Malinaw nilang nakikilala ako. Pinatay ni tatay ang kanilang kapatid. Haharapin niya ang kanyang cub para sa paghihiganti mula sa kanilang pananaw. Tama lang iyon. Inilalayo ko ang tatlong kulangot sa likod ko at sumigaw sa dalawang leopardo. Parang isang pinuno na naghihintay sa unang hakbang ng kalaban. Mas malaki ang sukat ko kaysa sa karamihan ng mga batang tigre, pero hindi binibigyan ng kredito ng mga kambal na leopardo ang karapat-dapat sa akin. Naghihiwalay sila, isa sa kaliwa, isa sa kanan, para sumugod sa akin.
Malapit nang magsimula ang laban sa paligid namin. Pinapanood ng mga mandaragit sa mga puno ang labanan na ito. Kailangan kong manalo at manalo ng malinaw. Ito ang unang hakbang sa daan patungo sa paghahari sa kagubatan na ito habang hinaharap ang kanilang pincer. Ako ang unang umatake, ngunit ang mga kambal na leopard ay pinahusay na ang kanilang koordinasyon sa loob ng buwan ng matinding pagtitiis. Kapag umatake ako sa isa, sumasalubong naman ang isa mula sa gilid. Kapag napipilitan akong umatras at magdepensa, ang una ay dumarating mula sa kabaligtaran na anggulo. Hindi ako natatakot sa mga kagat. Ang makapal na insulating na nagpoprotekta sa katawan ko ay masyadong makapal para makasakit ng totoong damage ang panga ng leopard. Pero kung makakatama ako kahit isang totoong kagat sa alinman sa kanila, iyon ay mapanganib. Binubuhos ko ang lahat sa harap ko, pero hindi ako sapat ang bilis. Tuwing malapit na akong maabot ang lalamunan, palaging nakakatakas ang leopard. Pagkatapos ay natuklasan ko ang sagot. Nagpanggap akong malakas na bumabaon sa harap, pero umatras ako sa huling sandali. Kapag sumugod na ang leopard sa likod ko, umiikot ako at sumisigaw. Ang gulugad ng leopard ay matigas at madaling masira, at ang lakas ng kagat ko ay katulad ng isang buong babae na Amur Tiger. Biglang naputol ito sa isang iglap. Nakita ng kabilang leopardo ang natira sa kanyang kapatid at nagpanik. Lumiko siya at tumakbo, walang tiyak na direksyon, basta't paalis lang. Sa isip niya, hindi dapat ganito ka-dangerous ang isang tiger cub. Para sa kaligtasan ng tatlong sisiil behind me, hindi ako magpaporsige. Dapat ipakita ng laban na ito ang aking lakas sa bawat mandaragit na nanunood. Mula sa puntong ito, maliban sa mga ganap ng tigre ng Amur, walang predator sa kagubatan na haharap sa akin ng harapan. Sa pag-aayos niyon, pinapangunahan ko ang tatlong cubs at ipinagpapatuloy ang patrol. Pagkatapos ay may isang bagay na pamilyar na pumapaloob sa hangin. Tumingin ako sa malayong paanan at naroroon si tatay. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagsasalita. Tumingin lang siya mula sa malayo. Ang malalim na nakaasang mga mata ay nakatutok sa akin na para bang nagpapadala siya ng mensahe ng walang salita. Marahil ito ang kanyang paraan ng pag-aproba. Ngunit sa dulo ng gubat, habang papalapit na akong pumasok sa teritoryo ni inay, isang sigaw ang umakyat mula sa mga puno sa paligid. Isang ganap na hindi kilalang lalaki, isang estranghero. Makalipas ang ilang minuto, isang panibagong sigaw mula sa ibang direksyon. Isang pang hindi kilalang lalaking adulto. Kumakaba ang dibdib ko, at pagkatapos, isang pamilyar na sigaw, mas malalim, mas mabigat, ang umuusbong mula sa malayo. Parang sagot, huminga na ako ng maluwag. Sa lakas at katigasan ni Dad at ng kanyang prime, walang sino mang dayuhan ang magtatangkang pumasok, maliban na lang kung talagang kaya nilang talunin siya sa laban. Hindi mangyayari yan. Sa laki at lakas, si Dad ang pinakamalaki sa bawat adult na Amur Tiger sa rehiyon na ito. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, nagpa siya akong magpatuloy sa paglalakad sa gilid ng teritoryo ngayon, bahagyang bilang paggalang sa karapatan ni inay sa teritoryo, at bahagyang dahil nais kong tingnan ang bagong dating na ito. Malamang isang batang naglalakad-lakad, bagong tumubo, naglalakad sa paghahanap ng teritoryong aariin, o umiikot sa mga hangganan ng nasasakupan, at naglalabas ng hamon upang subukan ang tugon, kung walang sagot, o kung ang nakatira ay nagpapakita ng tanda ng pagtanda o kahinaan, sisimulan niya ng diretso, kung makikita ko lang siya at masusukat ko. Magagamit na impormasyon ito para sa hinaharap. Habang lumalayo ako, mas lalo namang tumitindi ang pakiramdam ng hindi pagkakaunawaan. Bihirang mali ang ika-6 na pakiramdam ng isang tigre, kaya ipinapadala ko muna si Bunso kasama si Tiger 1 at Tiger 2 sa ibang daan, at ako mismo ang pumunta sa pinagmulan ng sigaw. Tiyak na, sa loob ng 2 kilometro, nakakita ko sa pagitan ng mga puno ng isang payat at makapangyarihang adult na Amur Tiger, at biglang sumiklab ang matinding pagnanais na makipaglaban sa akin. Marahil may nararamdaman siyang kakaiba. Ngumingiti siya at tumingin sa direksyon ko ng may matalim na pag-iingat, at kahit dumaan pa siya sa ilang metro mula sa kinaroroonan ko, hindi niya ako napansin. Siya ay bata pa, halos hindi pa ganap na adulto, ngunit sa timbang, lakas, at lakas ng kagat, may kalamangan siya sa akin. Sa ngayon, ang pag-atake ng buong lakas ngayon ay magiging mali. Pinipigilan ko ang pagnanais na iyon. Pinapanood ko siyang dumaan. Magbibigay ako ng 6 pang buwan at wala nang makakatayo laban sa akin sa kagubatan na ito. Ang hindi ko napapansin sa sandaling ito ay unti-unting lumalago ang aking pagnanasa sa laban, tahimik, tuloy-tuloy, at unti-unting hindi na parang sa isang tao. Nakatuon si inay sa paggawa ng panibagong supling kasama si Itay, kaya't ang kanyang teritoryo ay pinaghuhukay na para sa pangangaso, sapat upang mapakain kaming 4. Isang araw, habang kasama ko ang 3 cubs, tinuturuan silang manghuli, may nangyaring kakaiba. Mula sa lugar kung saan nagtatagpo ang 3 teritoryo ng Amur Tiger, umaatungal ang mga sigaw na parang alon na bumabagsak sa kagubatan, bawat isa ay puno ng galit. Napapansin ng aking matalim na pandinig ang isang bagay sa ilalim, 2 lalaking tigre, nag-aaway. Agad akong alerto, at mabilis akong kumilos. Sa totoo lang, naiintriga ako. Isang laban sa teritoryo. Hindi pa ako nakakita niya ng malapitan. Ngayon ay mapapanood ko na. Matapos tumawid ng mahigit 10 kilometro, nakakita ako ng mataas na lugar na may malinaw na tanawin sa laban sa ibaba. Lahat ng hayop na nasa saklaw ng mga sigaw na iyon ay tumakas na. Isa sa mga nakikipaglaban ay ang batang naglalakad na nakita ko kanina. Ang isa ay hindi si tatay, kundi ang nakatira na tigre na matagal nang nakikipag-ugnayan sa mapayapang hangganan kay tatay na may teritoryong katabi.
Mukhang nakita ng Wanderer si Dad at inisip niya na ang kapitbahay na ito ay mukhang mas mahina na target. Tumayo ang dalawang tigre sa kanilang mga paa para mag-away, nagkakaskas ng mga kuko sa kanilang mga itaas na katawan. Sa hindi nagtagal, parehong puno ng dugo ang kanilang katawan. Kapag hindi na sapat ang mga kuko, bumaba sila sa saklaw ng kagat at sinubukang kainin ang laman. Ganap na kalupitan. Wala nang iba. Sa pagitan ng mga amor na tigre, ang mga laban na ito ang pinakamadyugo at walang awa. Hindi basta sumusuko ang magkabilang panig. Dumarating ang dilim. Lampasan ang unang karahasan. Parehong nagbubuno ang mga tigre ngayon, nagtitiis. Sino mang unang magpakita ng kahinaan ay tatanggap ng isang mapaminsalang suntok. Alam nilang puno ng saksi ang gubat. Ang pumatay sa kalaban sa harap ng madla ay mas nagiging makahulugan ang tagumpay. Parehong sugatan ng husto. Ngunit walang nagtatakang nakamasid sa mga mandaragit, tanging paghanga lang ang makikita. Pagkatapos ng halos kalahating oras ng pagtitiis, nauubusan na ng lakas ang nakatira sa tigre. Ang sugat sa kanyang harapang paa ay nagdudulot ng bahagyang pag-iling na halos hindi mapapansin. Agad niya itong inaayos, pero nakita na ito nang naglalakad. Isang anino ang umatake. Ang teritoryong kamakailan lang nakuha ay muling napunta sa bagong nagmamay-ari, sa batang lalaking naglalakad. Walang kaba. Kahit sa pagitan ng dalawang amor na tigre, walang nakalalabas na hindi nasira mula sa kagat na iyon. Lumabas na ang panalo. Isang teritoryong bahagyang pa lang na naitatag, muli na namang napasa kamay, sinakop ng batang lalaking ito. Ang natalong tiger sa harap ko ay isang buhay na aral kung ano ang halaga ng pagkatalo. Kaya nga't matagal na akong nag-aantay, nagpapalakas ng tahimik, naghihintay na maging sapat ang lakas ko upang tahakin ang sarili kong landas bilang isang pinuno, hamanin ang bawat teritoryo hanggang sa maupo ako sa ibabaw nilang lahat. Malalampasan ko si tatay. Mamumuno ng mas malawak na gubat tulad ng isang hari ng tao sa mga amor tiger. Mapagtagumpayan sila isa-isa at bibigyan ko sila ng sariling teritoryo na kanilang mamamahalaan sa ilalim ng aking utos. Habang lumalaki ang tatlong supling, lumalaki rin ang kanilang mga gana. Lalong tumitindi ang pressure sa akin na manghuli. Kailangan ko ng sarili kong teritoryo at malapit na, isang malaki na makakakain sa aming apat. Sa labas ng teritoryo ni nanay, mas maingat akong gumagalaw. Ngayon, hindi lang si tatay ang narito, kundi dalawang hindi kilalang lalaki. Malaking problema kung makasalubong kahit kanino sa kanila. At syempre, kadalasan, ang kinatatakutan mo ang siyang naghahanap sa'yo. Kakaunti ko pa lang nang nakakatigil na pwesto ng malakas na hakbang ang lumapit sa likod ko sa mga puno, isang lalaking matanda. Hindi ko pa matukoy kung ito ang tigre na binulag ni tatay dati. Palagi kong pinaghihinalaang may madilim na bagay sa loob ng isang ulo na tigre, kaya agad akong tumalon sa mas mataas na lugar at tumingin sa direksyon ng ingay. Ito ang tigre na may isang mata, ngunit kakaiba ang kanyang kilos. May dala siyang bagong ulo ng tigre sa kanyang panga at diretso siyang papunta sa hangganan sa pagitan ng teritoryo ni tatay at ng mga batang naglalakad-lakad. Nasa Syra ang aking kalmado. May isang bagay na halos katulad ng takot ang pumupuno. Natatakot ako na unti-unting nagiging totoo ang aking pinaghihinalaang dati. Kapag lumabas ang bungo ng tigre sa teritoryo ni tatay, maaaring magdulot ito ng matinding pinsala. Pagkatapos ay pumasok sa akin ang isang nakakatakot na pag-iisip. Paano kung sinasadya ng tigre na isang mata ang ginagawa ito, sinasadyang magpasimula ng alitan sa pagitan ng ama at ng batang naglalakad. Kahit hindi matalo ng mas bata na katawan ng ama ng diretso, maaari pa rin itong mapinsala siya ng sapat upang paliitin ang kanyang lakas. At saka papasok ang isang mata na tigre para tapusin ang laban. Sa isip ko, nakakakilabot ang ganitong pag-iisip. Marami na akong napanood na dokumentaryo tungkol sa kalikasan sa nakaraang buhay ko, at alam ko na hindi kayang gampanan ng isang tigre ang ganitong klase ng plano. Upang subukan ang aking hinala, sinusundan ko siya sa ligtas na distansya at pinapanood ang isang ulo na tigre na pumasok sa teritoryo ni tatay. Pagkatapos ay bumalik ako sa loob ng 10 minuto, nawawala na ang bungo ng tigre. Nasa loob na ito ngayon sa teritoryo ni tatay, nakatago sa mga puno na naghihintay na madiskubre. Sa sandaling madiskubre ni tatay ito habang nagbabantay, hindi maiiwasan ang banggaan ng dalawang magkalapit na tigre. Hindi ko masabi kay tatay ng direkta na ginawa ito ng tigre na isang mata, pero hindi ko rin pwedeng panoorin na niloloko siya. At sa paglapit ko sa teritoryo ni tatay, isang galit na sigaw ang pumailan lang sa hangin. Si Daddy yun. Pinipilit kong umabante ng buong bilis. Kailangan ko siyang pigilan bago niya marating ang teritoryo ng naglalakad-lakad. Pero pagdating ko, alam kong huli na ang lahat. Nakatayo si tatay roon, nakatitig ang mga mata sa tigre na bungo na puno ng malamig na galit. Sa isip ni tatay, ang bagong dating sa kabilang bahay ay walang respeto. Pagsuway at pag-iwan nito bilang isang provokasyon, ito ay isang panliligalig. Hindi maaaring balewalain ang dangal ng isang hari. Yung mga hiyaw na iyon ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalakas ang galit ni tatay. Kung pipilitin kong umakyat ngayon ng hindi nag-iisip, malamang na ako ang unang pagtutuunan niya ng galit. Hindi na tulad ng dati ang ating ugnayan. Sa ngayon, ang pangunahing layunin ay mapanatili ang distansya ni tatay at ng batang naglalakad. Pero higit pa roon, ang tunay na nakababahala sa akin ay ang maingat at matiyag ang pagkanan ng tigre na may isang mata. Higit pa ito sa kayang gawin ng isang karaniwang amor tiger. Posible bang siya tulad ko na may dalang kaluluwa ng tao sa loob? Ngayon, ang tatay ay parang baril na pumutok na.
Ang isang ulo na tigre ang nagpasiklab ng paputok at ang batang naglalakad sa tabi ay ang apoy. Lumalakad si tatay papunta sa hangganan ng teritoryo, madilim ang mga mata, ganap ng napuno ng galit. Samantala, ang batang naglalakad ay nagbabantay sa kanyang bagong gubat ng may pagmamalaki, nag-ice spray ng amoy sa mga puno habang naglalakad, ipinapakita ang kanyang pag-aari at pinapaalis ang mga nanghihimasok. Ngunit sa susunod na sandali, isang nakakatakot na sigaw ang sumabog sa loob ng kanyang teritoryo. Biglang bumaba ang kasiyahan ng bagong pinuno. Isang lalaking tigre ang dumating sa kanyang pintuan, malakas na umuungal, naglalabas ng direktang hamon. Para sa isang tigre na kamakailan lamang natalo ang kalaban, paano siya maaaring umatras? Pinapanood ko si Dad na nilalakad ang layo patungo sa teritoryo ng naglalakad at sumisikip ang aking pag-aalala. Hindi na ako makapaghintay pa. Sa sandaling pumasok si tatay sa teritoryo ng batang naglalakad, isinasantabi ko ang pag-iingat. Mula sa mga puno sa paligid, sumisigaw ako, ginagaya ang ingay ni nanay ng buong makakaya. Mukhang naririnig ni tatay ito. May tunog na bumabalik mula sa malayo. Nakikita ko na huminto si Dad. Huminga ako ng maluwag. Sa oras ng krisis, walang makakapigil sa isang tigre kundi ang tunog ng kanyang kabiyak. Pero nang tumingin si tatay at makita na ako, agad na naglaho ang panandali ang katahimikan. Ang kanyang galit ay muling bumubusina bago ko pa man masimulan ipakita ang nakita ko. Lumabas ang paa ni tatay mula sa kawalan at pinilipit ako. Isang sigaw ng babala ang sumusunod, walang pagtatago sa galit niya. Galit na galit si tatay, marahil ay hindi natuwa sa paggaya ko kay nanay. Nagpatuloy pa rin ako, umaatungal pabalik, sinusubukang ipaalam sa kanya ang mga darating. Pero bago ko matapos, lumabas ang batang naglalakad mula sa mga puno sa kabila namin. Nanginginig ang hangin. Anumang nakaharang sa pagitan ni tatay at ako, iyan ay usapin ng pamilya. Nang lumapit ang batang naglalakad, agad na pumagitna si tatay sa harap ko nang walang pag-aatubili. Nagkatinginan ng dalawang lalaki sa pagitan nila. Ang mapanganib na liwanag sa kanilang mga amber na mata ay lalong sumisindi sa bawat segundo habang tinitingnan ko ang mga nakapaligid na puno. Nararamdaman ko na may isang tigre na may isang mata na nakabantay mula sa isang malapit na lugar, tinatangkilik ang bawat segundo nito. Sa parehong sandali, pareho nilang pinapabilis ang takbo patungo sa isa't isa. Matanda na si Dad at bihasa na. Sa sandaling umatake ang batang naglalakad, agad siyang kumilos. Sumasagupa ang malaki niyang paws sa tamang distansya. Tinanggap ito ng buong lakas ng batang naglalakad. Isang kilay ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Binabawi niya ang mga araw, binabago ang kanyang posisyon, at muling sumugod kay tatay ng buong puso. Parehong resulta. Binabasa ni Dad ang galaw bago ito tumama at isang paa pa ang nagtulak sa kanya pabalik. Nakakainis ang ganitong pang-aasar. Hindi matanggap ang kahihiyan. 2 beses na ngayon, 2 atake, 2 banayad na sipa. Namumula ang mukha niya. Ang batang naglalakad ng galit na galit, walang tigil na naglalakad pabalik-balik, naghahanap ng pagkakataon, naghihintay ng tamang sandali para umatake. At doon ko siya napansin. Ang isang mata na tigre na nakaupo sa isang bato 2 kilometro ang layo, tahimik na pinapanood ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Nakita ko si tatay at ang naglalakad na nagharap, gustong makialam ngunit natatakot na lalong lumala ang sitwasyon. Walang balak si tatay na magpigil. Nagsimula siyang maghanap ng pagkakataon. Malalim ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban na lampas pa sa kaya ng batang naglalakad-lakad. Kumilos si tatay. Sinusubukan niyang kunin ang pagkakataon at tinatangka niyang salakayin ang naglalakad. Ang kanyang katawan ay umangat sa hangin na parang anino na sumasakop sa itaas, nilamon ng batang tigre sa ilalim niya sa isang iglap na nakadagan sa buong bigat ni tatay, nakapirmi ang mga ngipin sa kanyang katawan. Sa wakas, naintindihan ng batang naglalakad ang tunay na takot sa kanyang hinamon. Halos mahipo mo ang takot sa kanyang mga mata. Kung makaligtas siya ngayon, hindi na siya muling lalapit sa teritoryo ni tatay habang buhay. Matapos ang isang mahabang sandali, binibitawan ni tatay ang hawak niya, saka sumigaw ng napakalakas diretso sa tainga ng naglalakad. Ang huling babala, hindi pinapatay ni tatay ang kanyang target, parang may isang di nasusulat na batas sa pagitan ng mga lalaking magkaaway. Samantala, ang tigre na may isang mata ay nawala na ng walang ingay. Ang hindi ko alam ay kapag umalis na kaming mag-ama, muling lilito ang tigre na isang mata na walang ingay at dinidilaan ng dugo na naiwan sa lupa. Pinapalibutan niya ang lugar, natuklasan na bawat patak ng dugo ay sa batang naglalakad, at may pagbabago sa likod ng mga kalmadong mata na iyon. Isang bahid ng pang-iinsulto. Binababa niya ang ilong sa ilang hibla ng balahibo ni tatay na naiwan sa lupa ng gubat. Sa natitirang isang mata niya, lalong lumalalim ang lamig. Lumipas ang 3 buwan na parang isang kisap mata. Minsan-minsan, lumalapit ang batang naglalakad sa dulo ng teritoryo, nagmamarka ng amoy ng mabilis at agad na umaalis. Ngunit isang araw, habang naghuhuli ng pagkain kasama ang maliit na kapatid, nararamdaman ko na may mali sa gubat. Nagpapagod akong silipin ang mga marka ng amoy ng batang naglalakad-lakad. May mali. Kahit nang matakot siya sa tatay at nanay, palagi pa rin siyang pumupunta sa dulo ng teritoryo niya para magmarka. Ngayon ang amoy ay halatang mahina na. Hindi ito makatwiran. Kung tumigil ang isang lalaking tigre sa pagmamarka ng kanyang teritoryo, iisa lang ang paliwanag. Pumapasok ito sa isipan ko at pinipigilan ako, lalo na nang naalala ko ang kakaibang asal ng tigre na may isang mata. Lalong lumalalim ang hindi pagkakaunawaan. Matapos ang pagtuklas na ito, mas pinipilit kong maglakbay ng mas malayo sa lugar, sumasaklaw ng 12
dosenang kilometro, sinusuri ang 2 o 3 puok na pinangmarkahan sa loob ng ilang kilometro ng saklaw. Lahat ng amoy na dapat naroroon ay nawala na. May isang hindi kilalang bagay na nangyari dito. Pinipili kong direktang pumunta sa puso ng teritoryo ng batang naglalakad. Ang aking natuklasan ay some sa lahat ng akala ko. Habang papalapit ako sa pugad ng batang naglalakad, nagsisimula ng lumitaw ang mga bangkay ng hayop sa daan. Hindi na bago ang mga patay na hayop sa teritoryo ng isang tigre, pero ang dami nila ay kahit ako ay nanginig. Ito ay isang massacre, walang pinipili, nilalapitan ang lahat. Aakyat ako sa mataas na lugar at titingin. Sa loob ng 1 o 2 kilometro, higit sa 100 bangkay ang makikita ko. Sinusuri ko ng mabuti. Karamihan ay pinatay sa isang kagat lang sa lalamunan. Kahit ang mga hayop na katamtaman hanggang malaki tulad ng baboy ramo, ay nabasag ang leeg. Ang totoong nakakatakot ay parang naubos ang laman ng mga katawan. Wala nang natira kundi balat at buto, batay sa kasalukuyang panahon at antas ng pagkabulok. Lahat ng mga hayop na ito ay pinatay sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Pero ang mas nakakatakot sa akin ay ito. Hindi lang ako na nakatira sa gilid ng teritoryo ang nakapansin ng anuman. Kahit ang aking mga may karanasang magulang ay walang napansin na kakaiba. Dumaan sa lugar na ito, nararamdaman ko ang napakalaking presyon na para bang ang kagubatan mismo ay naging isang malaki at nakamasid na bagay. Nakatingin ang mga mata sa bahaging ito ng lupa. Ang katahimikan ay hindi likas. Hindi man lang dito lalapag ang mga ibon. Pinipilit kong labanan ang bigat nito sa isipan, dahan-dahan akong lumalapit sa pugad. Sa loob ng 2 o 300 metro mula sa pasukan, may napapansin akong isang bagay sa hangin. Ang pamilyar na amoy ng batang naglalakad, isang hindi pamilyar na amoy ng tiger, at sa ilalim nito lahat, dugo. Makapal, nakakaabala, ganap. Pumasok ako sa dilim sa unahan. Isang mahina na liwanag ang umaabot sa akin, at saka ko ito nakita ng malinaw. Isang bulaklak, nakakatakot na makulay, na naglalabas ng nakasisilaw na amoy ng dugo. Sa tuktok nito, isang maliit na pulang prutas ang naglalabas ng nakakahumaling na matamis na amoy sa hangin. Ngunit ang tunay na nakakatakot sa akin ay kung saan nakatanim ang halamang ito. Maraming mga ugat ang nakabaon sa laman at buto ng batang naglalakad, patuloy na kumikilos, kumukuha ng sustansya, at iniuusbong pataas sa halaman. Ang nakikita ko ay sobrang kakaiba, higit pa sa lahat ng kaya kong maintindihan. Pagkatapos, sa isang pagkabigla, muling nararamdaman ko ang matamis na amoy, at ang aking harapang paa ay kusang kumilos pasulong. Pagkatapos ay nagbago ang lahat. Ang mga tore ng lungsod, mga niyan na ilaw, ang mga eksena ng isang buhay na halos nakalimutan ko na mula nang muling ipanganak bilang isang tigre, lahat nito ay bumalik. Tumingin ako sa sarili ko. Nawawala na ang makapal na mga paa ng tiger. 5 daliri ng tao sa kanilang lugar. Sa unahan, isang alon ng init at pagkakakilanlan ang humihila sa akin. Gusto kong tumapak pasulong, tumawag, itanong kung kilala ko ang taong ito. Pero isang matalim na pihit ng hindi pagkakaunawaan ng palm unit dito. At huminto ako bago pa ito bumagsak. Pagkatapos ay sumakit, malalim at matalim. Pagbukas ko ng mata, walang nagbago. Isa pa rin akong amor na tigre. Kahit ang mga paa ko ay parang walang pagbabago. Pero ang nakakatakot na halaman ay unti-unting pumapasok sa akin. Ang mga sanga nito ay nakalampas na sa balahibo ng aking paa at naabot ang dugo sa ilalim. Tumingin ako sa sulok ng pugad. Ang batang naglalakad, na kanina ay naglalabas ng mahinang, naghihingalong na mga tunog, ay ngayon ay isang bangkay. Ang eksena ay katulad ng sa bawat hayop sa labas. Muling bumalik ako sa sarili ko at automatikong kumagat gamit ang mga kuko ko para hilahin ang mga pihit ng nakakatakot na halaman. Sa aking gulat, hindi sila bumibitiw. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga tendrils at pinilit na ipasok ang bawat ngipin, nilalabanan ng pagkasuklam at pinipiga ang pangako, nilulunok ang masamang halaman ng buong lakas. Pagkatapos ay isang alon ng init ang damaloy sa aking katawan. Wala nang oras para mag-isip tungkol dito. Kailangan ko lang makalabas dito. Nakaturok pa rin ang mga sanga sa aking paa. Hindi ko maalis ang mga ito. Kaya't mariing kong hinayla at tumakbo palabas ng lungga, dala ang buong masamang halaman. Pinipilit kong tiisin ang sakit ng hindi humihinto at tanging kapag nasa teritoryo na ni nanay, saka ako humihinto. Naalala ko ang kaunting kinain ko mula sa masamang halaman, muling nilalasap ko ito. Biglang bumubusok sa bibig ko ang matindi at malakas na amoy. Ang tangkay ng masamang halaman ay naninigas na parang bato. At sa sandaling iyon, ang misteryosong enerhiyang nasa loob ko ay biglang sumabog ng marahas. At sa isang iglap, ang matigas na halaman ay punit-punit. Habang dumadaloy ang matamis na likido mula sa katawan ng mapanganib na halaman papunta sa tiyan ko, sumabog ang misteryosong enerhiya sa loob ko, nag-uma pa at nagmamadali sa bawat bahagi ng katawan ko ng 10 beses sa normal nitong lakas. Nararamdaman kong nagbabago ng malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng aking katawan. Anumang likido ang taglay nitong halaman, labis nitong pinapalakas ang misteryosong enerhiya. Ang pakiramdam ng lakas na dumadaloy sa akin ay nakakalasing. Samantala, ang tigre na may isang mata ay tahimik na pumasok sa den na iniwan ko, ngunit halos agad niyang naramdaman na may mali. Nawala na ang pulang halaman na kanyang pinagtatangkon. Hinahanap niya ang pugad at dahan-daang kumukuha ng hibla. Hinahanap niya ang amoy ng ibang tiger, sinusundan niya ito. Malinaw na ang kanyang kamakailang pagkawala ay direktang kaugnay ng halamang ito. Sa puntong ito, buong-buo kong nilunok ang nakakatakot na halaman, ang pinalakas kong katawan, ang aking ilong at tainga ay ngayon mas malayo na ang nararating kaysa dati.
At ang aking bilis at lakas ay biglang tumaas ng husto, umaabot na sa antas ng isang karaniwang lalaking Amur Tiger. Maging ako ay hindi agad napapansin ito. Ngunit habang tumatakbo ako, ang katawan ko ay dumadaan sa mga pagbabago na lampas sa simpleng paglaki, isang bagay na parang ebolusyon, isang kakaibang hindi pamilyar na pakiramdam ang kumakalat sa bawat bahagi ko. Unti-unting napagtanto ko na ang aking kalagayan ay nagiging mas kakaiba pa, kaya't hindi ako magtatagal sa gubat at mabilis na tumakbo patungo sa pugad. Ngunit ang pagkahilo na parang lasing ay patuloy na lumalakas. Sa ilang kilometro lang, bumangga ako at naputol ang 12-dosenang mga puno. Yung tigre na may isang mata na sumusunod sa akin ay tinitingnan ng trail ng pagkawasak na ito at hindi nagtataka na para bang naranasan na niya ito dati. Sundan niya pa ito ng ilang kilometro, pagkatapos tumigil, may komplikadong ekspresyon. Sa sandaling ito, alam niya ng eksakto kung sino ako. Nakatayo siya sa kagubatan ng matagal na nakatungo sa pag-iisip, pagkatapos ay iniwan niya ang pagtugis. Kahit na inilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib para makuha ang nakakatakot na halamang iyon, at kahit na malaki na ang kanyang lakas dahil dito, hindi pa rin siya kumpiyansa na kaya niyang manalo sa laban na ito. Hindi pa ngayon. Sa pugad, halos nakakabighaning tingnan ang halimaw na halamang kumakain sa kanilang paligid. Lumalapit sila para mas mapanood ng mas mabuti. Nagmamadaling nagulat ang bunso sa simula pero agad na naging kasing curious. At sa sandaling iyon, isang pares ng makapangyarihang mga paa ang bumagsak ng matindi sa harap nila. Ang mga nakakatakot na sanga ng halaman ay ilang sentimetro na lang ang layo sa mga batang tigre. Sa kritikal na sandali, bumaba ang aking paa at iniligtas sila. Patuloy pa rin ang pag-ikot ng aking ulo. Binigyan ko ng bahagyang pagbukas ang aking mga mata, nakita ang eksena sa harap ko at agad na pinakawalan ang aking paa ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang epekto ay nakabibingi kahit sa akin. Halos hindi ako gumamit ng lakas at ang aking mga kuko ay lumubog ng higit sa 10 sentimetro sa lupa. Namangha ako sa lakas ng sarili kong kuko at ganoon din sa matamis na likidong nilalabas ng masamang halaman na ito. Ang likido na ito ay pambihira. Mula nang unang makita ko ang masamang halaman, alam kong hindi ito ordinaryong mundo. At sa hinaharap, maaaring dumating pa ang mga bagay na mas hindi ka pani-pani paniwala. Upang lumakas, kailangan samantalahin ko ang bawat pagkakataon na nasa harap ko. At maaaring ito ang tamang pagkakataon ng nakakatakot na halamang ito. Tinitingnan ko ang masamang halaman na nakalugmok na sa lupa. Iniangat ko ito gamit ang aking mga kuko at pinapalayas ang tatlong sisiw. Pumunta ako sa pinagtapunan ko ng mga labi ng hayop kanina at natagpuan ang isang buto ng baboy ramo. Inilagay ko ang nakakatakot na halaman sa ibabaw nito. Walang nangyayari. Nagpapanggap na patay ang masamang halaman, nakalugmok at tuyot na parang nabulok na. Pakiramdam ko buhay pa ito. Lahat ng ito ay isang palabas lamang. Wala akong sinasabi. Lumalapit ako at dahan-daang sinadyang pinipiga ang bagong kinis ng ngipin ko, isang malinaw na banta sa kasalukuyang laki at bagong pinalakas na lakas ko. Kung kakainin ko ang mapanirang halamang ito gaya ng dati, wasak ang mga ngipin ko at iyon na ang katapusan nito. Isang mahinang tunog na parang paghila ng tibak at biglang napilitan ng nakakatakot na halaman mula sa malambot hanggang sa matigas. Pagkatapos, sa ilalim ng aking tingin, ang mga tangkay nito ay bumaba at nakatanim sa buto ng baboy ramo ng may kamanghamanghang kadalian. Binabantayan ko ito ng mabuti. Ang mga tentacle nito ay tumusok sa matigas na buto ng walang kahirap-hirap, nilalason upang kunin ang mga sustansyang kailangan nito. Nang maalala ko ang lahat ng nakita ko, nagsimula ang kamalayan. Hindi ko alam kung ano pa ang kayang gawin nito. Kung kumalat ito sa kagubatan na ito, magiging isang kalamidad ito para sa bawat nabubuhay na nilalang dito, hindi maintindihan ng tatlong kuting. Bakit nakahiga lang ang kanilang kapatid sa lupa, may kakaibang tunog ang katawan niya, may kakaibang bagay na umaakyat mula sa bibig niya, tapos biglang nagising at kumilos ng kakaiba. Tumakbo sila papalapit, umiikot sa paligid ko at tinitingnan ng kakaibang tanawin. Inilalayo ko ang tatlong mousesang cubs at pinapanatili ang aking tingin sa nakakatakot na halaman. Halos ganap nang nawala ang pulang prutas sa tuktok nito at ang makapal na tangkay ay malaki ng lumiit, mukhang mahina at may sakit. Ngunit kapag nakatanim na ang mga sanga sa buto ng baboy ramo, nagsisimulang magtipon ang mahihinang puntong liwanag sa mga ugat, umaakyat ng paisa-isa sa tangkay at pumupuno sa prutas sa tuktok. Nagsisimula akong maunawaan. Ang nakakatakot na halamang ito ay nagsusustento sa sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay ng ibang nabubuhay na bagay, pinagsasama-sama ito sa prutas sa tuktok nito at ginagamit ito upang umunlad. Nakakagambala ang tanawin na ito sa akin. Malapit ng baligtarin ng buo ang gubat na ito, ang mga mata ko na nagbago dahil sa mutasayon ay hindi na puro amber. May bahagyang pulang dilaw na dugo na dumadaloy sa kanila habang nakatitig ako sa masamang halaman. Mapanganib at nakakatakot, ngunit puno rin ng pagkakataon, panganib at gantimpala na magkasabay. Huminga ako ng mahinahon. Pagkatapos ay pinayuhan ko ang tatlong sisi upang iwasan ang nakakatakot na halaman at tumakbo papunta sa gubat. Mas mababa sa 15 minuto ang lumipas, bumalik ako na may bagong patay na kuneho sa bunganga ko. Tumingin ako sa masamang halaman. Hindi pa ito gumagalaw, nakabaon pa rin sa kawawang buto ng baboy na ubos na ang enerhiya, banayad na umiindayog sa hangin ng bundok na parang isang malikot na maliit na espiritu na natutong magpanggap na inosente. Lumakad ako at ibinaba ang patay na kuneho sa tabi nito. Bago pa ako makagawa ng iba, kumilos ang masamang halaman ng mag-isa, ang mga sanga nito ay masigasig na humahakbang papunta sa kuneho. Sa loob ng hindi hihigit sa 8 minuto, ang isang kuneho na may ilang libra ang timbang ay tuluyang naubusan ng lakas ng buhay. Para sa halamang ito, parang walang gaanong nagbago. Kahit saan ito mapunta, may isang bagay na pinapakain dito.
Ang nakakatakot na halaman ay kumikilos na parang may kamalayan, bahagyang umiindayog ang katawan nito, pagkatapos ay bumaba bago sa akin na parang nagbibitiw at nagpalabas ng isang sanga patungo sa akin. Mula sa dulo ng tangkay, isang patak ng jade na likido na kasinlaki ng butas ng karayom ang lumilitaw, nakasabit sa hangin. Naiintindihan ko, ang patak ng jade na likido na ito ang buong lakas ng buhay ng kuneho, pinagsama-sama. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito kukunin para sa sarili ko. Tumingin ako pabalik sa tatlong tuta at tinawag si Bunso. Sumunod sa aking senadorias, inilabas ni Bunso ang kanyang dila. Ang jade na berdeng likido ay bumababa mula sa mga tinik ng masamang halaman. Isang malinis na amoy ang bumalat sa kanyang bibig agad, pagkatapos ay sumanib sa kanyang katawan, kumalat sa bawat bahagi niya. Humihakbang siya ng ilang hakbang, hindi pa rin matatag, at bago pa man siya makarating sa akin, bumagsak siya sa lupa ng malakas. Agad akong tumakbo papunta sa kanya. Maayos ang kanyang paghinga. Hindi lang siya gising. Huminga ako ng malalim at umupo sa tabi niya upang maghintay. Matapos makabuo ng isang patak ng berdeng jade na likido, ang nakakatakot na halaman ay unti-unting nanlalamig, na para bang kahit iyon ay isang tunay na paghihirap para dito. Pero ngayon ay naiintindihan ko na, ang isang patak ay malayo pa sa limitasyon nito. Ang kahinaan ay bahagyang ipinapakita, para sa aking kapakanan. Kailangan kong aminin, hindi ito kumikilos na parang isang halaman. Para itong isang halaman na nakabuo ng personalidad na nakakaintindi kung paano makipag-ugnayan, magpanggap na mahina, magtago ng tunay na sarili, at sumuporta sa sinumang may kapangyarihan ng walang kapintasan. Kung makita ito ng tigre na isang mata, siguro ay galit na galit siya. Binilhan niya ito ng sobra at nakakuha lamang ng ilang patak ng berde na likido na para bang isang pulubi na nakikiusap sa kabutihan ng isang Panginoon. Naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng masamang halaman at kung ano ang maaaring gawin nito sa kagubatan, pero naiintindihan ko rin na maaaring ito na ang simula ng isang bagong mundo. Kailangan kong maging handa bago pa man ito dumating. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay nag-ulo sa aking mga plano. Masigasig kong binabantayan ng maliit na kapatid, at kapag nakumpirma kong walang panganib sa kanyang buhay, saka ako magpapahinga. Pagkatapos ng 2 oras na paghihintay, sa wakas ay bumukas ang mata ng Bunso, nanlalabo at hindi pa ganap na nakaka-adjust sa nangyari sa kanya. Bago ko siya maobserbahan ng maayos, oras na para muling manghuli. Pinapaalalahanan ko ang tatlong tuta na iwasan ng masamang halaman, saka bumalik sa kagubatan. Ang mga pagbabago sa aking katawan ay masakit, ngunit malaki ang naging pakinabang nito. Kahit ngayon, nararamdaman ko pa rin ang napakalaking lakas na nakatago sa loob ng katawan ko. Dumating na ang taglamig. Hindi ko lang kailangang pakainin ng 3 gutom na cubs, kailangan ko ring humanap ng sapat na biktima para mapakain ang masamang halaman upang makagawa ito ng mas maraming matamis na jade green na likido, kahit na sapat lang para sa 3 cubs na umunlad. Habang naghihintay na magising ang Bunso, napagtanto ko na ang jade green na likido ay may kamanghamanghang epekto sa pisikal na pag-unlad at kung makakain ito ng tuloy-tuloy sa mahabang panahon, maaari pa nitong mapalampas ang mga limitasyong henetiko na magpapalago sa isang nilalang sa isang mas mataas na uri ng buhay. May isang bagay na sumisindi sa aking dibdib. Ang bilis ko sa kagubatan ay tumaas ng malaki. Ngayon ay kaya ko ng tumalon ng 6 o 7 metro sa isang sulyap. Matapos itong subukan sa gubat, tinitingnan ko ang hukay na kasinlaki ng basketball na iniwan ng aking paa sa lupa at tunay na mahirap sukatin ang aking sariling lakas at ang mga nakamit dito ay hindi lamang sa lakas at bilis. Lalong-lalo pang gumanda ang aking paningin, pandinig, at lahat ng aking pandama. Isang ganap na pag-upgrade sa lahat ng aspeto, hindi ko maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Sa lakas na meron ako ngayon, kahit makasalubong ko pa ang isang adult Amra Tiger, kaya kong panindigan o talunin sila ng tuluyan. Sa ganitong isipan, balak kong panatilihing sapat ang supply ng masamang halaman upang maibigay ang jade na berdeng likido na nililikha nito sa 3 mga cob ng paisa-isa upang matulungan silang lumaki ng pinakamabilis. Kung sakaling may matira pa, iisipin kong magbahagi rin ng ilan sa kanila sa nanay at tatay. Nakakatuwa ang mga nakukuha, pero agad may isang naiisip na iba. Kung may isang bagay na katulad ng masamang halaman dito, ano pa ang mga hindi ko alam na makapangyarihang nilalang na maaaring nandyan, na hindi ko pa nalalaman, nagsisimula ng kumalat ang kaba. Nasa plano na ako, iniisip ko na kung paano haharapin ang maaaring dumating. Hindi sapat ang ilang maliliit na tigreng iyon. Kailangan kong kumbinsihin si nanay at tatay, at kailangang magawa ito agad para magkaroon tayo ng lakas bago dumating ang malaking pagbabago upang harapin ang anumang panganib na paparating. Nasa pag-iisip, nakapansin ang ilong ko ng isang mabigat na amoy, puno ng dugo, isang itim na oso na kumakain. Agad itong naaalala ng isipan ko, nasa 10 kilometro sa unahan at sa kaliwa ko. Hindi ako nag-aatubili. Gusto kong malaman, sa lakas na meron ako ngayon, kaya ko bang talunin ng isang itim na oso, o kahit pumatay nito. Sa isipan pa lang, sapat na yon. Pumipiglas ang lakas sa aking katawan, at binabagtas ko ang gubat ng napakabilis, nilalampasan ang distansya hanggat maaari. 10 kilometro, hindi malayo, hindi malapit. Pinipilit ko ng todo, pinipigil ang aking lakas, at nakarating
dumating sa loob ng mga 10 minuto. Ang itim na oso ay naghuhukay sa sariwang bangkay ng baboy ramo, may usok pa ring umaakyat mula rito. Tumingala siya, nakita ko, at sandaling nanatili siyang nakapako. Pagkatapos ay sumabog ang isang galit at mapanganib na sigaw mula sa kanya. Ang kanyang katawan ay lumaki at pumayat para sa taglamig. Nakangiti ito habang umaatake siya sa akin. Hindi ako natatakot sa isang oso na mas mabigat sa akin. Habang papalapit siya, sumasagot ako ng isang sigaw at umaatres upang salubungin siya. Isang malaking madilim na pa ang malakas na sumalpok sa aking mukha. Nakatingin ang mga mata ko, sinusubaybayan ng kurba ng suntok, binabasa ang landas nito. Isang matalim na ingay ng pagputol ang palm unit sa hangin. Nang umangat ako at lumingon, nabuksan na ang tiyan ng oso dahil sa isang malalim na hiwa. Ang puting taba ay namumuo mula sa sugat, may mga dugo, at sa isang manipis na lumod, kitang-kita ang kanyang mga internal na organ. Nagngangalit ang oso sa isang daing ng paghihirap, ang apoy sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng takot. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na lumaban, ngunit matalim ang mga kuko ng batang tigre na ito, at isang iglap lang ay nakatago sa kanyang depensa. Puno ng takot. Kung mananatili siya, mamamatay siya. Sa kabila ng sakit, bumaba siya sa lahat ng 4 na paa at tumakbo papunta sa kanyang lungga sa malayo. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong iyon. Pumipigas ako ng malakas at kapag nasa pinakamabilis na takbo na ako, madali na lang ang mahuli ang tumatakas na oso. Walang palihim, walang palamuti. Tumatalon ako, tumitira ng diretso sa likod ng oso, at ibinababa ang buong timbang ko para mapigilan siya. Humihiyaw at umiikot ang oso, sinasapian ng aking lalamunan ng kanyang mga kuko. Halos hindi naapektuhan ang aking balahibo sa kanyang pag-scream. Kaunting mahihinang puting marka lang sa aking balat na halos agad nawawala. Hindi ko inasahan na ganito katibay ang aking balat. Naging alala ako, pero ngayon ay makakapahinga na ako. Hindi nag-aatubili, sinasamantala ko ang sandali at isinara ang pangako sa leeg ng oso. Malapad ang makapal na leeg ng oso para maputol sa isang kagat, pero kapag nakapit na ako, buong lakas ang pangako, at isang pindot lang ay naalis ko ang kalahati ng kanyang lalamunan. Namatay ang oso agad. Hinahalikan ko ang dugo sa paligid ng aking bibig at tinitingnan ng kumikilos na bangkay sa harap ko. Isang tahimik na sandali ng pagninilay. Sa kasalukuyang lakas ko, hindi na hamon ng pumatay ng isang itim na oso. Kung tutuusin, halos madali na lang ito. Lahat nito, salamat sa masamang halaman. Sa kalmadong linaw, niyayakap ko ang oso sa paa at sinimulan itong hilahin. Tinitingnan ko pabalik ang baboy ramo na pinapakain ng oso. Hindi ko rin iiwan yon. Dalhin ko pareho pabalik. Bahagi nito ay nagbibigay buhay sa 3 cub. Bahagi nito ay pinapakain ng nakakatakot na halaman upang gawing mas jade green na likido. Isang malinis, madaling laban. Ipinapakita nito sa akin at kinukumpirma kung gaano kalakas ang aking pag-angat. Kung nais ko, may lakas na ako ngayon na hamanin ng isang buong matandang tigre at itakda ang aking paningin sa kanyang teritoryo. Plano kong mag-imbestiga sa paligid sa susunod. Kung ang teritoryo na dating pinangangalagaan ng batang naglalakad ay walang bakas ng tigre na may isang mata, seryoso kong pag-iisipan kung isasama ko ang teritoryong iyon sa ilalim ng aking sariling pamumuno.